Movie recap Tagalog here. Ang kawawang asawa ay dinukot ng isang killer, ngunit ang kanyang asawang lalaki, kahit alam ang nangyari, ay hindi man lang nagpakita ng pag-aalala. Sa halip, nagsagawa pa siya ng press conference. Balak gamitin ang kaso ng kanyang asawa upang makakuha ng simpatiya mula sa publiko. Ngunit nang lumuhod siya sa harap ng napakaraming kamera at nagmakaawang patawarin at pakawalan ang kanyang asawa, biglang may lumapit na isang misteryosong lalaking nakamaskara at ipinatong ang kamay nito sa balikat ng kasuklam-suklam na asawa. Isang malakas na enerhiya ang dumaloy na nagdulot ng matinding sakit sa lalaking nakamaskara. Agad na nakilala ng mga reporter na naroroon ang pagkakakilanlan ng lalaking nakamaskara. Dahil wala na siyang ibang magawa, bumunot siya ng baril upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Bigla namang may isang reporter mula sa karamihan ang sumugod at hinila siya palayo upang makatakas. Pagdating sa labas, bumagsak ang lalaking nakamaskara sa matinding paghihirap. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa isang tao, habang isinasalaysay ang lahat ng alaala ng kasuklam-suklam na asawa. Pagkatapos ng tawag, halos hindi na siya makatayo sa pagod at pilit na umalis. Hindi inaasahang mauubos ng ganoon kalaki ang kanyang lakas, at lalo na't mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa huli, napag-alaman na ang binatang iyon ay isang pulis, at hindi lang iyon, may kakayahan siyang makita ang nakaraan ng ibang tao. Sa simpleng paghawak lamang, nabubunyag niya ang mga krimeng nagawa ng mga kriminal. Dahil sa likas na kakayahang ito, sumikat si Dong Baek sa buong mundo. Gayunpaman, marami ang natakot na baka gamitin niya ang kapangyarihang ito sa masamang paraan, at ang pagbabasa ng alaala ng iba ay tinuring na paglabag sa karapatang pantao. Nang sumali siya sa kapulisan, napakarami niyang nalutas na mga matagal nang hindi nare-resolbang kaso sa loob lamang ng ilang buwan, at kinilala pa siya maging ng Korte Suprema dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Ngunit dahil din sa kapangyarihang ito, iniiwasan siya ng lahat sa presinto. Walang gustong mabunyag ang kanilang mga alaala. Sa isang misyon upang hulihin ang isang kriminal na 10 taon nang nagtatago, direktang hinarap ni Dong Baek ang mga tauhan ng takas. Ang marahas na eksena ay hindi sinasadyang nakunan ng kamera ng isang reporter, at kinabukasan, lumabas si Dong Baek sa mga front page ng mga magasin. Sa kabila ng kanyang malaking ambag sa kaso, iginiit ng kanyang mga nakatataas na siya ay dapat parusahan. Ito na ang ika-8 beses na siya ay pinatawan ng pagdinig para sa disiplina. Matapos ang masusing talakayan, napagpasyahan na suspindihin siya ng 3 buwan at maaari pa siyang pagmultahin ng 3 milyong won o tuluyang tanggalan ng lisensya bilang pulis. Bagamat pinapaboran siya ng kanyang mga nakatataas dahil sa kanyang kakayahan, hindi pa rin niya naiwasan ang masuspinde. Sa panahong iyon, yumanig sa buong bansa ang sunod-sunod na brutal na pagpaslang. Isang baliw na psychopath ang dumudukot ng mga kabataang babae at pinahihirapan ang mga ito ng walang awa. Si Sun Mi ang pinakabatang babaeng inspektor sa kasaysayan ng South Korea, at determinado siyang tuklasin kung sino ang utak sa likod ng mga krimeng ito. Humiling siya ng buong otoridad sa kaso mula sa kanyang mga nakatataas. Nang makita ang determinasyon sa kanyang mga mata, pumayag ang hepe ng pulisya na gamitin niya ang buong puwersa ng pulisya ng Seoul upang tumulong sa investigasyon. Ngunit may isang kondisyon: hindi maaaring sumali si Dong Baek. Pagkababa ng isang estudyanteng babae sa bus pauwi, bigla niyang narinig ang isang matinis na sigaw mula sa kagubatan. Isang babaeng tila takot na parabang hinahabol ang sumalpok sa kanya. Sa sobrang takot, pinulot ng dalagita ang nahulog na telepono at sinubukang umalis. Ngunit huli na ang lahat. May isang estranghero nang nakatayo sa kanyang harapan. Dinukot siya nito at ikinulong sa isang saradong silid, kung saan pinilit siyang makinig araw-araw sa mga pangangaral nito hanggang sa muntik na siyang mabaliw. Kapag hindi niya naisaulo ang mga itinuturo sa kanya, pinaparusahan siya. Kinabukasan, lumuhod ang ina ng dalagitas sa harap ni Dong Baek, umiiyak at nagmamakaawa na hanapin ang kanyang anak na tila may sinapit na masama. Ang kanyang mga hikbi ay tumagos sa puso ng lahat ng naroon. Ikinuwento niya na nakatanggap siya ng tawag mula sa bus stop, ngunit hindi na nakauwi ang kanyang anak noong gabing iyon. Bagamat inireport niya ito sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya, wala silang nagawa dahil hindi pa lumilipas ang 24 oras mula na nang mawala ang bata. Pinakinggan ni Dong Baek ang buong kwento, ngunit wala siyang magawa dahil sa kanyang pagkakasuspinde. Hindi na niya kayang suwayin muli ang kanyang mga nakatataas. Pinagmasdan siya ng mga taong nakapaligid na may halong paghahamak. Iniisip na duwag siya sa kabila ng lagi niyang pagpapakita bilang isang bayani. Ngunit iyon ay pananaw lamang nila. Napaghinalaan na ng kanyang mga pinakamalalapit na tauhan ang plano ng kanilang nakatataas na mag-undercover. Isa sa kanila ang naghanda ng sasakyan upang ihatid siya sa investigasyon. Ang una nilang pinuntahan ay ang bus stop kung saan naganap ang insidente. Mas maaga, sinuri na ni Dong Baek ang alaala ng ina upang makatulong sa paghahanap. Pagdating nila roon, napansin niyang may iba ng mga pulis na nagsasagawa ng investigasyon. Hindi talaga magkasundo ang dalawang pulis, at kalaunan ay nauwi pa sa suntukan. Ngunit isa lamang itong dahilan upang mabasa ni Dong Baek ang alaala ng isa sa kanila. Mula sa mga alaalang iyon, nalaman niyang ang pagdukot na ito ay bahagi ng magkakaugnay na serye ng mga kaso. May isang biktima na natagpuang nasa kritikal na kalagayan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Kinailangan ni Dong Baek na magmadaling pumunta roon upang personal na makausap ang dalagita. Ngunit ang hadlang ngayon ay ang Special Investigation Team. Wala siyang paraan upang palihim na makalusot sa kanila. Nang tila wala na siyang magawa, biglang dumating ang kanyang nakatataas. Inasahan na nito na magsisiyasat si Dong
Dongbek ng mag-isa, kaya humingi siya ng pahintulot sa inspektor upang payagang makalapit si Dongbek sa biktima. Dahil nasa malalim na koma ang dalagita, malabo ang kanyang mga alaala. Kinailangan ng matinding pagsisikap para makita ni Dongbek ang ilang pira-pirasong eksena. Bukod sa kanya, may iba pang mga biktima. Ang salarin ay isang killer na gumagamit ng martilyo upang patayin ang kanyang mga biktima, at isang pulang baboy ang paulit-ulit na lumilitaw sa isipan ng dalagita. Ang matinding psikolohikal na presyon na naranasan nito ay bumalot kay Dongbek, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Pagkagising niya, ang una niyang ginawa ay ipaalam ang kanyang natuklasan sa Special Investigation Team. Kaagad pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa lugar na nakita niya sa mga alaala. Bigla nang may isang lalaking nakabangga sa kanya, dahilan upang mapahinto siya. Ang lalaking iyon ang mismong nang abuso sa biktimang nasa ospital. Agad siyang hinabol ni Dongbek, ngunit nawala ito sa gitna ng maraming tao. Determinado, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa bawat taong madaanan, hanggang sa, matapos ang matinding pagsisikap, ay nahuli rin niya ang lalaki. Ayon sa kanyang pag-amin, hindi siya ang killer, kundi ang selosong dating nobyo ng biktima na nanakit dito. Sa gitna ng galit, nabanggit niya ang tungkol sa martilyo, kaya naghinala si Dongbek na may alam ito tungkol sa kaso. Ang bakas na ito ay nagturo sa kanya sa direktor ng isang kumpanyang gumagawa ng martilyo, na siya ring dating amo ng biktima at regular na kliyente nito. Dahil sa mga nakaraang iskandalo, napilitang magbitiw ang direktor. Nang makilala niya si Dongbek, kinutya niya ito, hinamon na arestuhin siya, at hinikayat pa ang mga tao sa paligid na kunan ng litrato ang sikat na pulis. Lalo nung naging mayabang ang direktor, dahil alam niyang hindi basta kikilos si Dongbek. Biglang may tumawag sa telepono, na agad nakakuha ng atensyon ni Dongbek. Nakaramdam siya ng kakaiba, kaya mabilis niyang sinipa sa mukha ang duwag na direktor. Nagulat ang mga tao sa paligid sa kanyang ginawa. Walang emosyon, sinunggaban niya ang lalaki sa leeg upang mabasa ang mga alaala nito. Bago pa dumating ang kanyang mga kasamahan, ginapos na ni Dongbek ang direktor at umalis. Naiwan ang dalawa niyang kasamahan upang ayusin ang gulong kanyang iniwan. Agad namang nagtungo si Dongbek sa bahay ng isa sa mga tauhan ng direktor, isang middleman na nagbebenta ng mga babaeng sangkot sa prostitusyon para sa mga VIP na kliyente. Nauna nang dumating ang Special Task Force. Sinalakay nila ang bahay at natagpuang tumatakas ang lalaki. Dahil sa maliit na pagkakamali ng isa sa mga miyembro ng koponan, nahulog ito mula sa bintana. Ngunit mabuti na lang ay walang nasaktan. Samantala, nagawa na ng grupo ni Inspector Sunmi na paliitin ang listahan ng mga suspek. Malaki ang posibilidad na ang salarin ay mula sa mataas na antas ng lipunan. Binugbog ng nobyo ng biktima ang dalagita nang malaman nitong sangkot ito sa prostitusyon. Ang middleman, na ngayon ay nasa ospital at nasa ilalim ng proteksyon at gamutan, ay una munang hindi pinansin ang mga babala ni Sunmi. Ngunit nang takutin, napilitan itong ibunyag ang pangalan ng kliyenteng nagbayad upang makipagtalik sa dalagita. Isang lalaking kayang gumastos ng 100 milyong won para sa mga bata at magagandang babae, kilala bilang Client Number 13. Sa labas ng silid ng ospital, lumitaw si Dongbek. Sinubukan siyang pigilan ng mga pulis, ngunit nabigo sila. Napilitan si Sunmi na personal na harapin ang sitwasyon. Sa ikinagulat ng lahat, iniabot niya ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Dongbek. Isang bagay na ikinagulat maging niya. Walang sino man ang kusang loob na lumalapit o humahawak sa kanya noon. Ipinapakita lamang na hindi pangkaraniwan ang inspektor na ito. Hiniling ni Dongbek na payagan siyang mahawakan ang middleman dahil kailangan niyang makita ang mukha ng tunay na utak sa likod ng lahat sa pamamagitan ng mga alaala nito. Sa kabila ng utos ng kanyang mga nakatataas na huwag isali ang psychic sa kaso, nagpasya si Sunmi na makipagtulungan kay Dongbek upang makapagsalba ng buhay, at si Dongbek na ang bahalang umako sa anumang kahihinatnan. Ngunit sa kritikal na sandali na babasahin na sana niya ang isipan ng middleman, bigla siyang kinaladkad palayo. Dumating ang mga piskal upang arestuhin siya dahil sa pananakit. Napagtanto ni Sunmi na ang utak sa likod ng pag-aresto ay hindi talaga layuning ikulong si Dongbek, kundi hadlangan ang kanyang investigasyon. Inutusan niya ang kanyang koponan na palayain ang mga ito at inilipat ang direksyon ng investigasyon sa tanggapan ng piskalya sa Hilaga. Habang dinadala sa punong tanggapan, nakatakas si Dongbek mula sa pagkakakontrol ng mga piskal. Matapos basahin ang alaala ng isang kawani, sumugod siya sa opisina ng punong piskal. Sa tulong ng kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, mabilis niyang napabagsak ang mga gwardya at agad tumungo sa basement upang harangin ang sasakyan ng punong piskal. Ngunit wala siyang balak hilahin palabas ang lalaki. Nais lamang niya itong balaan tungkol sa mga katiwalyang ginagawa nito. Ang punong piskal nga ang lalaking nagbayad para sa isang babae sa loob ng isang gabi. Ngunit hindi siya ang killer. Ipinaalam ito kay Sunmi ng kanyang mga nakatataas bilang isang kumpidensyal na detalye na nagsasabing mali ang kanyang sinusundan na target. Bumalik siya sa kanyang koponan upang bumuo ng panibagong plano. Ngunit tila napuntas sa wala ang investigasyon. Biglang may napansin si Sunmi na pagkakatugma sa mapa. Ang pinangyarihan ng krimen at ang lokasyon kung saan naiwan ang telepono ng biktima ay eksaktong magkapareho. Agad niyang inutusan ng kanyang koponan na kumpirmahin ang lokasyon ng telepono at maghanda para sa operasyon. Samantala, napansin din ni Dongbek ang parehong pagkakatugma. Bagamat ayaw niyang isipin, kinatatakutan niyang ang dalagita ay nadukot ng mismong killer. Ang ina na nakarinig ng kanilang usapan ay labis na nasaktan. Hindi niya kayang isipin na nasa panganib ang kanyang anak. Agad siyang inalo ni Dongbek at nangakong gagawin ang lahat ng makakaya upang mailigtas ang dalagita. Natunton ng Special Task Force ang teleponong naiwan ng biktima, na ngayon ay hawak na ng kanyang mga kaibigan. Sa pamamagitan ng maingat na pagtatanong, nakuha ni Sunmi ang mahalagang impormasyon mula sa mga bata. Sinundan pala nila ang kanilang kaibigan nang pumunta ito upang makipagtransaksyon sa prostitusyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, dinala siya ng kliyente sa ibang lugar. Nawalan sila ng bakas sa isang sangandaan. Malapit nang mabunyag ang pagkakakilanlan ng killer, isang taong kabilang sa mataas na uri ng lipunan na madalas gumugugol ng gabi kasama ang mga batang babae. Nagkagulo ang buong istasyon ng pulisya nang matanggap ang ulat na ito. Nais ni Sunmi na gamitin ang buong puwersa upang halughugin ang bawat
bawat mansyon, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang mga nakatataas at inutusan siyang ituon ang pansin sa sasakyang ginamit ng suspek. Ayaw niyang talikuran ang kanyang teorya kaya sinuway niya ang utos. Nang makita ng hepe na hindi siya sumusunod, tinanggal si Sunmi sa kaso na ikinagulat ng lahat. Sa kabila ng panganib na matanggal sa trabaho, nagpasiya siyang ipagpatuloy ang investigasyon ng mag-isa. Natanggap ni Dongbek ang impormasyon mula sa kanyang kasamahan, ngunit nag-alinlangan siya. Inutusan niya ang kanyang kaibigan na pumunta muna sa Riverside Villa, habang siya naman ay naghahanap ng bakas sa mga babuyan. Sa gabay ng kanyang matalas na instinct bilang pulis, natagpuan niya ang lugar na may pulang baboy. Samantala, magulo na ang kalagayan ng isip ng dalagita, lalo na matapos sumailalim sa malupit na pagsubok sa pananampalataya. Kapag mas mababa sa 90 ang marka, kamatayan ang kapalit. Mabuti na lang, bahagya niyang naipasa ang unang pagsubok. Ngunit ang dalagitang nasa katabing silid ay hindi pinalad. 75 lamang ang nakuha nito, kaya agad itong kinuha ng dumukot. Ang malagim na sigaw ng kanyang kaibigan ay nagtulak sa kanya sa bingit ng pagkasira ng bait. Sinubukan niyang wakasan ang sariling buhay ngunit nabigo. Bigla niyang napansin ang isang ventilasyon sa loob ng silid. Tinipon niya ang natitirang lakas at umakyat, pilit na sumiksik sa makitid na lagusan. Samantala, pinahihirapan ang isa pang dalagita. Nang makita nitong tumatakas ang kaibigan, umiiyak itong nakiusap na isama siya. Dahil dito, naalerto ang killer at napagtantong may tumatakas. Agad niya itong hinabol sa makitid na lagusan, ngunit naipit siya sa isang bahagi dahil sa laki ng kanyang katawan. Matapos ang matinding pakikibaka, nakalabas din ng dalagita, ngunit sinalubong siya ng isa pang taong naghihintay sa labas. Ang kilabot na killer na kilala bilang The Hammer. Nagpadala si Dongbek ng mensahe sa kanyang kasamahan tungkol sa natuklasan niyang pulang baboy at naghahanda na sana siyang kumilos. Nang biglang dumating ang mga piskal, pinagtulungan nila siya, pinabagsak hanggang mawala ng malay at kinaladkad palayo. Samantala, si Sunmi na umaasa sa kanyang instinct ay dumating sa bukirin. Napakalawak nito, may libu-libong hayop, ngunit nakapagtatakang walang kahit isang manggagawa. Naghinala siya na itinayo ang lugar upang itago ang isang madilim na lihim. Dahil sa kuryosidad, sinuri niya ang isang bodega sa likod ng bukirin at doon natagpuan ang nawawalang sasakyan. Maingat niyang ininspeksyon ang paligid at nadiskubre ang maraming bakas ng dugo, pati na ang isang lihim na basement na maingat na tinakpan ng bunton ng dayami. Taglay ang tapang ng isang detektib, nagpasya siyang pumasok doon ng mag-isa upang mag-imbestiga. May tila nakapansin sa kanya at sumusunod. Agad na hinugot ni Sunmi ang kanyang baril at dahan-dahang lumapit sa pinagmumulan ng ingay. Biglang pinatay ng salarin ang ilaw sa basement. Sinusubukang gamitin ang dilim upang makaiwas sa mga bala. Kinailangan ni Sunmi na umasa sa kanyang talino upang mailabas ang kalaban. Palihim niyang inikot ang silindro ng revolver sa isang bakanteng puwesto upang linlangin ito. Nang magpakita ang salarin, agad niyang pinaputok ang huling bala. Tinamaan ang lalaki at tila nabaliw sa sakit. Namumula ang kanyang mga mata habang unti-unting lumalapit kay Sunmi. Isa pang hakbang at mapapatay na sana niya ang inspektor. Biglang may tinig na umalingaw-ngaw mula sa likuran. Dahilan upang lumingon ang salarin. Si Dongbek iyon. Matapos siyang mahuli, gumawa siya ng plano upang makatakas. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng isip ng mga piskal, madali niya silang nalinlang, sinamantala ang pagkakataon upang pabagsakin ang mga ito at mabilis na makatakas. Ang pagdating ni Dongbek ay lalo pang nagpagalit sa salarin. Sa laki ng kanyang katawan, mabilis niyang napabagsak si Dongbek. Tila katapusan na. Ngunit sa tamang sandali ay nagkamalay si Dongbek at nasaksak ang salarin. Sa tindi ng sakit, nagwala ito at tumakas mula sa biglaang pag-atake. Sinundan ni Dongbek at Sunmi ang bakas ng dugo sa dingding hanggang sa matuklasan nila ang lihim na silid na kanyang pinagtataguan. Habang papalapit si Dongbek, lalong lumalakas ang mga dasal na naririnig at tulad ng isang debotong mananampalataya, tinanggap ng salarin ang kamatayan upang maiwasang mabasa ang kanyang mga alaala. Bago pa nila tuluyang maunawaan ang nangyari, bigla nilang narinig ang iyak ng isang dalagita. Isa ito sa dalawang biktimang kamakailan lamang na dinukot. Nakakalungkot, ang batang ipinangako ni Dongbek na hahanapin ay napatay na pala ng salarin. Nang makita ang kanyang bangkay, nabalot si Dongbek ng matinding guilt. Dahil sa kanyang pagkaantala, nawala ang pagkakataon ng bata na muling makita ang kanyang ina. Dinurog ng galit at dalamhati ang batang detektib, lalo na't naaalala niya ang matandang ina na walang sawang naghanap sa kanyang anak kahit sa gitna ng unos. Sa tindi ng pagkawala, tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Dahil sa kalupitan at bigat ng kaso, maraming tao ang tutok sa magiging resulta ng investigasyon ng pulisya. Ang basement kung saan nagtatago ang salarin ay itinayo pa noong panahon ng pananakop ng mga Hapones, at ginamit niya ito bilang kulungan ng kanyang mga kawawang biktima. Bagamat patay na ang killer, hindi pa itinuturing ni Sunmi na tapos ang investigasyon. Kumbinsido siyang may mga kasabwat ito. Isang taong relihiyoso na tulad niya ay malabong kumilos ng mag-isa sa ganitong karumal-dumal na krimen, kaya buong pagpapakumbaba siyang humingi ng tulong sa kanyang nakatataas. Nang makita ang kanyang sinseridad, hinirang siya bilang deputy leader ng operasyon. Naglabas din ng utos ang kanyang mga superior na gawing isang sumisikat na bituin si Sunmi sa hanay ng kapulisan at inatasan siyang paliitin ang listahan ng mga suspek, isang tungkulin at responsibilidad ng isang detektib. Dumalo si Sunmi sa press conference bilang pinuno ng investigasyon. Nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay sa mga pamilya ng biktima habang inihahayag na nagpapatuloy ang operasyon upang matukoy ang kasabwat. Sa kabila ng kanyang katatagan sa trabaho, lumambot siya ng tanungin ng mga reporter. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, na ang kanyang pagkaantala ang nagdulot ng trahedya sa pagkamatay ng batang dalagita. Hindi direktang inamin nito ang pagkukulang ng pulisya, kaya naging mainit na usapin ito sa media. Dahil sa galit, binuwag ng kanyang mga nakatataas ang kanyang koponan. Sa kakaunting oras na natitira, nakiusap si Sunmi sa kanyang mga kasamahan na samantalahin ang pagkakataon upang hanapin ang natitirang kasabwat na pinaghihinalaan nilang isang mataas na personalidad sa lipunan. Samantala, si Dongbek, na ayaw
ayaw manatiling walang ginagawa habang nakakulong sa kustodiya ng mga piskal, ay nagpakalat ng isang iskandalo tungkol sa relasyon ng hepe ng Northern Division sa media. Dahil dito, ang dating makapangyarihang lalaki ay nalugmok sa kahihiyan at tuluyang nasira ang kanyang karera bilang piskal. Dahil sa matinding presyon ng publiko, napilitan ng prosekusyon na palayain si Dong Baek. Dahil sa kahalagahan ng kaso, isang espesyal na task force ang bumuo upang imbestigahan ito mula sa iba't ibang anggulo. Ang resulta ng DNA test mula sa mga bakas ng dugo ay nagpatunay na ang suspek ay nagtatago sa isang bahay malapit sa gilid ng kagubatan. Agad na pinakilos ni Sunmi ang kanyang koponan upang hulihin at imbestigahan siya. Nanatiling matigas ang ulo ng suspek at tumangging aminin ang kanyang mga krimen. Isa siyang punatiko na nagpapakalat ng kanyang ideolohiya sa social media. Ngunit napagtanto ni Sunmi na hindi siya ang utak sa likod ng lahat. Kulang siya sa karisma upang manipulahin ang iba. Matapos suriin ang isa sa kanyang livestream na video, napansin ni Sunmi na dalawang magkaibang tao ang boses na naririnig. Ibig sabihin, ang tinig sa video ay sa tunay na killer. Doon naging malinaw ang katotohanan tungkol sa panatikong ito. Direkta niyang pinangangaralan ang mga biktima. Ang mga kawawang dalagita ay may iisang pagkakatulad. Lahat sila ay nakatanggap ng scholarship mula sa siyam na kilalang relihiyosong sekta. Ang tunay na utak sa likod ng lahat ay ang chairman ng Kizan. Agad na nagtungo ang babaeng inspektor sa sermon ng lider ng kulto. Nang makita siya nito, ngumiti ito ng may masamang balak. Tila hinahamon ng investigasyon na galawin siya. Biglang may isang taong nakaluhod sa harap ng lider ang humawak sa kanyang kamay. Bago pa ito makabawi, tinanggal ng taong iyon ang takip sa mukha. Ibinunyag ang galit na ekspresyon. Si Dong Baek, ang psychic na inspektor. Sa matinding galit, muntik na niyang salakayin ng chairman sa entablado. Ngunit pinigilan siya ni Sunmi. Binalaan niya na kapag kumilos siya ngayon, matatapos ang kanyang karera bilang pulis. At gaano man siya kagalit, kailangan niyang magpigil. May isang tauhan sa likod na nakakita sa pangyayari at agresibong lumapit. Nagbabala na alisin ang maruming kamay mula sa kanilang banal na pinuno. Sa kabila ng pagyuko at paghingi ng paumanhin ni Sunmi, ayaw pa rin nilang palampasin ang insidente. Tinanong ng lider ng kulto si Dong Baek kung nabasa na ba nito ng buo ang kanyang mga alaala. Buo ang kumpiyansang sagot ni Dong Baek. Wala siyang pinalampas ni isang detalye. Malakas niyang ipinahayag na narinig ng buong auditorium na ang chairman ng killer. Nagdulot ito ng kaguluhan sa loob at hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig. Ngunit nanatiling kalmado ang lider ng Kizan. Sinasabing ang mga salita ni Dong Baek ay udyok ng demonyo at ang kanyang kakayahan ay gawa rin ng demonyo. Lalo lamang nitong pinasiklab ang galit ni Dong Baek. Halos suntukin niya ang lider sa harap ng lahat. Bago umalis, binalaan niya ito na maghintay dahil darating ang araw na mararanasan nito ang impyerno. Sinundan siya ni Sunmi sa labas ng auditorium at pinagalitan siya. Sinasabing walang katwiran ang kanyang ginawa. Ayon sa kanya, hindi dapat nagpapadala sa emosyon ng isang pulis at ang ganoong asal ay hindi nararapat sa tungkulin. Ngunit tumanggi si Dong Baek na umatras at pinabulaanan ang kanyang mga sinabi dahil nakita niya ang alaala ng biktima sa pamamagitan ng Kizan. Kinamumuhian niya ang sarili dahil hindi niya napatay ang lalaki sa mismong sandali. Ang mga karumal-dumal na dinanas ng batang biktima ay patuloy na bumabagabag sa kanya kaya pinayuhan niya si Sunmi na agad siyasatin ang villa ng Kizan bago pa mahuli ang lahat. Samantala, tinanggihan ng prosekusyon ang kanilang request para sa search warrant dahil sa takot sa makapangyarihang puwersang sumusuporta sa Kizan. Hinadlangan nila ang investigasyon at tumangging magbigay ng paliwanag sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ni Sunmi. Hindi inaasahan, may isang kasapi ng kanyang koponan ang nagbalita na may dumating na may dalang search warrant. Lumabas na si Dong Baek ang nag-ayos ng lahat ng maaga. Gamit ang kanyang koneksyon, nakipagkasundo siya sa punong piskal ng Western District. Sinabi ni Dong Baek sa kanya na kapag tinanggap niya ang alok, sisikat siya. Ngunit kapag nabigo, matatapos ang kanyang karera. Naengganyo ang punong piskal sa kanyang mga pangako at nagpa siyang pagkatiwalaan siya. Agad na nabigyan ng access ang Special Investigation Team sa bahay. Ngunit tumanggi ang mga kasambahay na buksan ang pinto at may isang grupo mula sa isang law firm ang dumating upang makialam. Ipinadala sila ng punong piskal ng Hilagang Distrito upang manggulo. Nang mapagtanto nilang napakialaman na ang mga ebidensya sa loob, saka pa lamang nila binuksan ang pinto at pinapasok ang koponan ni Sunmi. Mula sa malayo, napansin ni Dong Baek ang usok na nagmumula sa bubong. Ngunit huli na ang lahat. Pagpasok ng koponan, lahat ay sinira na sa utos ng chairman. Ang mga dokumento ay sinunog hanggang maging abo at ang mga pader ay bagong pinturang puti. Sa kabila ng kanyang galit, hindi maaaring magpakita si Dong Baek sa lugar dahil maaaring mawala ng bisa ang lahat ng ebidensya. Sa sandaling iyon, dumating ang lider ng Kizan, puno ng kumpiyansa habang nakikita ang pagkadismaya ng Special Task Force. Humingi pa siya ng paumanhin mula sa kanila dahil sa paghalughog sa kanyang bahay. Sa tindi ng galit sa halimaw na nagkukunwaring tao, binalaan ni Sunmi na hindi siya mag-iisa sa kulungan. Malapit nang magsimula ang kanyang personal na impyerno. Ang kabiguan ng investigasyong ito ang naging dahilan ng pagpapatalsik sa punong piskal ng Western District. Sa kabila ng pakiusap ni Sunmi na manatili ito at tumulong, wala na itong magawa. Nagtipon ang mga brainwash na tagasunod ng Kizan sa labas ng opisina ng piskal, nagpoprotesta at nagbibigay ng matinding presyon sa koponan. Habang paalis si Sunmi, binato pa ng mga itlog ang windshield ng kanyang sasakyan. Unti-unting napupunta sa alanganin ang sitwasyon at tila hawak ng Kizan ang kalamangan. Bagamat kayang basahin ni Dong Baek ang alaala ni Kizan, walang silbi ang ganitong ebidensya sa korte. Sa sandaling yon, biglang pumasok ang isang tauhan, halatang kinakabahan at ibinalita na pinapatawag si Dong Baek sa korte. Balak siyang ipahiya sa harap ng buong bansa. Pinayuhan siya ng lahat na huwag pumunta, ngunit desidido si Dong Baek na humarap. Kahit pa matanggal siya sa serbisyo, ilalantad niya ang tunay na utak sa harap ng batas. Habang abala ang lahat sa pagkain at inuman, biglang dumating si Sunmi. Hiniling niya kay Dong Baek na ibahagi sa kanya ang alaala ni Kizan. Naniniwalang maaari itong maging susi sa panibagong plano ng investigasyon.
investigasyon. Iginiit ni Dong-baek na nasira na ang lahat ng ebidensya sa bahay ni Kizan, ngunit hindi sumang-ayon si Sunmi. Kumbinsido siyang may bagay na nakaligtaan si Kizan. Isang detalyeng nakatago sa kanyang subconscious na hindi niya maalala, kaya kailangan itong masusing siyasatin. Biglang tumalim ang tingin ni Dong-baek na tila may napagtanto habang sinusuri ang alaala ng suspek. Ang lalaking responsable sa mga pagdukot ay ang matabang lalaki sa bukirin, ngunit ang nagsasagawa ng mga ritual na sermon ay walang iba kundi si Kizan. Dahil sa obsesyon nitong itago ang kanyang pagkakakilanlan, palagi siyang nakasuot ng proteksyong kasuotan. Bago patayin ang kanyang mga biktima, nakikipagtalik muna siya sa mga ito. Ang natitirang pisikal na ebidensya ay isang kondom na nakatago sa loob ng isa sa kanyang guwantes, posibleng nahulog sa isang sulok ng silid. Matapos ang masusing talakayan kasama ang koponan ni Dong-baek, nakabuo sila ng bagong estratehiya sa investigasyon. Kinabukasan, nagtungo sina Dong-baek at Sunmi sa basement upang maghanap ng ebidensya. Gaya ng inaasahan, natagpuan nila ang guwantes, ngunit masyado itong malalim sa kanal upang agad makuha, kaya kinailangan nila ang tulong ng forensic team. Bigla nilang narinig ang tunog ng bulldozer sa malapit. Agad silang tumakbo paakyat at nadiskubre ang mga taong mula sa law firm na nanggugulo, na inutusan ng punong piskal ng Northern District upang takpan ng semento ang basement. Wala silang nagawa kundi panoorin habang sinisira ang tanging ebidensya sa kanilang harapan. Binayaran ni Chairman Kizan ng malaki ang punong piskal upang masigurong tuluyang mababaon ang kanyang mga krimen. Nagising si Dong-baek sa ospital matapos ang matagal na pagkawala ng malay. Ipinaliwanag ng mga doktor na habang nananaginip, naglalakad siya ng hindi namamalayan, at matapos makalabas, nawala siya ng isang oras bago natagpuan. Malamang epekto ito ng kanyang kakayahang bumasa ng alaala. Sa pagkawala ng huling ebidensya, lubos na nanghina si Dong-baek. Araw din iyon ng pagdinig sa korte na ipapalabas ng live. Sa kabila ng payo ng kanyang mga kasamahan na magpakumbaba at tanggapin ang sisi, tumanggi siyang sumunod. May isa pa siyang tungkuling dapat tapusin. Sa isang nakakagulat na hakbang, ibinunyag ni Dong-baek sa lahat ang pangalan ng killer na gumagamit ng martilyo. Kahit na ipinapalabas sa buong bansa ang paglilitis, wala siyang ipinakitang takot. Kahit pa ang pagsisiwalat na ito ay magdulot ng kanyang pagkakatanggal sa kapulisan, matapang niyang idineklara na si Kizan ang tunay na utak sa likod ng killer. Nagkagulo ang korte dahil sa revelasyong ito. Nabunyag ang pagkakakilanlan ng kriminal, ngunit nanganganib din ang kanyang sariling karera. Pag-uwi niya, binalot si Dong-baek ng pagdududa sa sistema ng hustisya ng bansa. Gayunpaman, dahil sa kanyang tapang, nagawa ni Sunmi na makakuha ng panibagong search warrant para sa pinangyarihan ng krimen. Determinado siyang makahanap ng ebidensya sa anumang paraan. Ngunit kinabukasan, sumiklab ang panibagong krisis. Dali-daling kumatok ang kanyang mga kasamahan sa kanyang pinto at ginising siya dala ang nakakagulat na balita. Brutal na pinaslang si Kizan ng isang tao habang nasa gitna ng sermon. Kailangan ni Sunmi ang kakayahan ni Dong-baek upang matukoy ang mukha ng pumatay. Ngunit kahit masusing sinuri ni Dong-baek ang alaala ng mga saksi gamit ang kanyang pambihirang kakayahan, nabigla siya sa kanyang natuklasan. Hindi siya makapaniwala. Wala ni isa sa kanila ang may alaala kung paano namatay si Kizan. Parang nabura ang kanilang mga alaala. Lumitaw ang isang bagong kaaway na may kapangyarihang kahalintulad ng kay Dong-baek. Isang taong kayang magbura ng alaala. Tinawag nila siya sa palayaw na The Eraser. Maaaring isa itong direktang hamon sa detective. Tila senyales ng laban sa pagitan ng mga nilalang na may supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi maalis ni Sunmi ang posibilidad na si Dong-baek mismo ang may sala. Nang marinig ni Dong-baek ang hinala ng inspektor, labis siyang nagalit. Wala siyang kakayahang magbura ng alaala. Dahil hindi niya mabago ang pagdududa ni Sunmi, sinabi niyang bumalik ito na may dalang warrant ng pag-aresto kung ganoon siya kasigurado. Idinagdag pa niya na mas madali niyang matitiis ang pagtatanong mula sa isang kakilala kaysa sa isang estranghero. Ayon sa maraming saksi, nasa bahay lang si Dong-baek buong gabi ng araw ng pagpatay, napapalibutan ng mga reporter na nagbabantay sa labas, kaya halos imposibleng makaalis siya ng hindi napapansin. Ngunit bilang isang bihasang inspektor, tumanggi si Sunmi na maniwala ng walang matibay na ebidensya. Habang paalis siya, biglang napako ang atensyon ni Dong-baek sa isang painting sa loob ng exhibition room. Ipinapakita nito ang isang anghel na tinatapakan ng isang tao habang may hawak na sandatang hugis martilyo. Nagdulot ito ng malinaw na alaala mula sa kanyang kabataan. Isang misteryosong babae na inaatake ng isang killer. Malaki ang interes ng hepe ng bureau sa kasong ito. Dahil ang biktima ay isang lider ng kulto, kaya lamang nilang pigilan ang pagkalat ng balita sa media ng hanggang 3 araw. Naintriga siya sa ideya na may isa pang taong may kapangyarihang supernatural, at kung totoo ito, magiging malaking banta ito sa pambansang seguridad. Sa kabila ng banda, inisip din niyang maaaring ang pangalawang taong ito ay si Dong-baek mismo. Sa harap ng pinakamasamang posibilidad na ang isa sa kanila ang kalaban, nag-utos ang hepe ng masinsinang investigasyon sa bawat aspeto ng kaso, na walang dapat iwanang posibilidad. Sa pagtatapos ng pulong, pinaiwan niya si Sunmi para sa isang pribadong usapan. Nais niyang marinig ng detalyado ang kanyang hinala tungkol kay Dong-baek. Inamin ni Sunmi na mas mababa ang posibilidad na may kakayahan si Dong-baek na magbura ng alaala kaysa sa pagkakaroon ng isa pang tao. Ngunit hindi niya ito maaaring alisin sa listahan ng suspek dahil lamang sa kakampi nila ito. Kaya't magsisimula siya sa kanya sa investigasyon. Nagtaka ang hepe kung bakit hindi niya kinwestiyon ang sariling hinala nito tungkol kay Dong-baek. Ipinagwanag ng hepe na hindi siya may itinatago, kundi nag-aalala lamang sa kalagayan ng buong kapulisan. Ang patuloy na tagumpay ni Dong-baek ay tila katumbas ng kabiguan ng buong puwersa. Madalas pang ang biro na mas mahalaga ang isang psychic na pulis kaysa sa 100,000 karaniwang pulis na pinagsama. Dahil sa kanyang mga nagawa, nabawasan pa ang budget ng pulisya, kaya hinimok ng hepe si Sunmi na magsagawa ng malinaw at patas na investigasyon nang hindi pinoprotektahan si Dong-baek. Upang makatulong, ipinagkatiwala niya kay Sunmi ang mga kumpidensyal na dokumento tungkol
tungkol kay Dongbek. Lahat ng impormasyong nakalap tungkol sa kanya. Isang batang may amnesia na misteryosong natagpuan sa isang istasyon ng tren. Nakalaunan ay dinala sa isang ampunan at ibinunyag ang kanyang kakayahan sa edad na 20. Samantala, sinisiyasat ni Dongbek at ng kanyang koponan ng painting. Ayon sa curator, isa ito sa mga paboritong obra ni Kizan. Ngunit may isang detalyeng nabago. Ang martilyo ng anghel. Nang masuri, lumabas na espada pala ito. Hindi martilyo na nagpapahiwatig na may 2 patong ang painting. At ang isa ay tinanggal ng salarin. Malakas itong ebidensya na ang taong nagpadala ng painting ang tunay na killer. Biglang pumasok ang may-ari ng lugar at pinaalis ang lahat. Galit na galit, inakusahan niya sila ang tunay na demonyo na sumisira sa pangalan ng chairman. Ngunit may isang saksi, ang anak ng may-ari, na maaaring magbigay ng plaka ng sasakyang naghatid ng painting. Kapalit nito, hiningi niya ang numero ng telepono ng sikat na inspektor na si Dongbek. Dahil sa kanyang alaala, natunto ng koponan ang naghatid ng painting. Ngunit hindi nito kilala ang kliyente, address lamang ang mayroon ito mula sa file. Agad na nagtungo ang koponan sa pinaniniwalaan nilang bahay ng killer. Napansin nilang bukas ang pinto, kaya maingat na pumasok si Dongbek upang mag-imbestiga. Bagong gawa ang bahay at puno ng mga painting, ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang artist, nakakadena sa mesa at matagal nang patay. Sa paunang pagsusuri, lumabas na pinilit siyang magpinta hanggang sa mamatay. Walang tubig at alak lamang ang kanyang ikinabuhay. Agad namang dumating ang mga tauhan mula sa punong tanggapan. Kahit hindi inireport ni Dongbek ang krimen, na hindi na rin nakapagtataka dahil minamatyagan ang bawat galaw niya. Pagdating ni Sunmi sa lugar, nabigla siya sa painting na ginawa ng biktima. Ipinapakita nito ang kandado ng pinto na kapareho ng kanyang inimbestigahan sa ospital. Mas nakakagulat pa, iginuhit ito ni Dongbek habang siya ay naglalakad sa kanyang pagtulog. Lalong tumindi ang hinala tungkol sa kanyang pagkatao. Bago tumakas, nag-iwan ang killer ng sunod-sunod na numero bilang bakas. Nahinuha ni Dongbek na tumutukoy ito sa petsa ng paglalathala ng isang artikulo sa balita. Matapos matukoy ang taong binanggit sa artikulo, agad na kumilos ang koponan. Bagamat hindi naganap na malinaw ang isip ng matandang lalaking kanilang natagpuan, itinulak pa rin ni Dongbek ang kanyang kakayahan sa sukdulan. Nang ipakita sa kanya ang isang panayam kay Dongbek mula 20 taon na ang nakalipas, nakilalan matanda ang batang babaeng gumuhit ng mga larawan, si Sunmi. Madalas daw itong magkaroon ng panic attack at paulit-ulit na nagdarasal. Habang pauwi, may biglang naisip si Dongbek. Batay sa painting na nabanggit sa kwento ng matanda, napagpasyahan niyang malamang ay nasaksihan ng batang babae ang krimen sa pamamagitan ng susian ng pinto at posibleng kilala niya ito. Naghinala si Dongbek na ang batang iyon ay si Inspector Sunmi. Agad siyang nagtungo sa bahay nito, ngunit walang sumasagot sa tawag. Nang kontakin niya ang Operations Bureau, nalaman niyang nag-iimbestiga si Sunmi na mag-isa sa isang crime scene. Biglang kinabahan si Dongbek. Agad niyang inalerto ang dispatch upang magpadala ng backup para tulungan si Sunmi. Napagtanto niyang naakit ito sa isang patibong ng killer. Walang kamalay-malay sa nalalapit na panganib, nagpatuloy si Sunmi. Noong bata pa siya, kilala siya bilang isang batang henyo sa South Korea at nakatanggap ng maraming parangal sa loob at labas ng bansa. Ngunit hindi naging masaya ang kanyang buhay pamilya. Maagang namatay ang kanyang ina at isang araw, habang aksidenteng nakatulog sa loob ng aparador, nasaksihan niya ang isang killer na umatake sa kanyang ama. Sa sobrang takot, ang 9 na taong gulang na bata ay nakapagtago lamang at napanood kung paano brutal na pinatay ang kanyang ama. Ang traumang iyon ay nagmarka sa kanya hanggang sa pagtanda. Dahilan upang palitan niya ang kanyang pangalan bilang Sunmi at ialay ang kanyang buhay sa paghahanap sa taong sumira sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, maingat na hinugot ni Sunmi ang kanyang baril at sinimulang siyasatin ang silid. Napansin niya ang bunto ng semento at mga debris sa harap ng isang painting at naghinalang may tinatagong lihim doon. Itinulak niya ang painting at natuklasan ang isang lihim na lagusan na nag-uugnay sa 2 bahay. Nahikayat siya ng isang nakasarang pinto sa dulo, kaya dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa susian. Isang pamilyar na anyo ang kanyang nasilayan, na nagdulot ng matinding takot. May tao sa likod ng pinto. Tinipo niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at marahang binuksan ito. Ngunit 2 estatwa ang kanyang nakita. Sa hindi sinasadya, natanggal ang isang bahagi ng plaster at laking gulat niya nang makita ang balat ng tao sa loob. Ang mga estatwa ay gawa mula sa totoong bangkay na nakapuwesto sa paraang kahawig ng trahedyang naranasan niya noon. Biglang dumating si Inspector Dongbek na lalong nagpalala sa kanyang kaba. Ang kakaibang pagkakataon ay lalo pang nagpatindi ng kanyang hinala tungkol sa pagkakakilanlan nito, lalo na't siya lamang ang may kakayahang makita ang kanyang pinakamalalim na alaala. Para kay Sunmi, sapat na yon upang isipin na si Dongbek ang gumagaya sa pagpatay na naganap noon. Malamig niyang ikinasa ang baril at itinutok ito kay Dongbek na ikinagulat nito. Upang patunayan ang kanyang inosente, ipinaliwanag ni Dongbek na nalaman man niyang si Sunmi yon mula sa investigasyon sa ospital at pumunta lamang siya roon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa Special Task Force. Ngayon, pareho na silang may iisang kaaway, isang taong nakakaalam ng kanilang nakaraan. Ang tunay na killer ay tila naglalaro sa kanilang pinakamasasakit na alaala. Direktang hinahamon ang 2 batang inspektor. Sa paunang pagsusuri, lumabas na ang 2 estatwa ay inilagay na parang nakikipaglaban para mabuhay at punong-puno ng sugat ang kanilang mga katawan. Ngunit nilabag ng salarin ang kanyang sariling panuntunan at pinatay silang pareho. Ang kalupitan ng krimen ay ikinagulat kahit ang mga batikang investigador. Hiniling ni Sunmi kay Dongbek na pananatilihing lihim ang kanilang nakaraan dahil pinaghihinalaan niyang ang salarin ay isang taong malapit sa kanila, posibleng nasa loob mismo ng kapulisan. Kahit nagtutulungan sila sa kaso, nananatili pa rin si Dongbek sa listahan ng kanyang mga suspek. Hindi inaasahan, inimbitahan ni Sunmi si Dongbek sa kanyang bahay. Medyo nailang siya dahil iyon ang unang pagkakataon na pumasok siya sa bahay ng isang babae. Dinala siya roon upang imbestigahan ang kaso na may kaugnayan sa killer mula 20 taon na ang nakalipas. Namangha si Dongbek sa kanyang silid. Puno ito ng ebidensyang naipon sa loob ng
ng 2 dekada. Ngunit para sa kanya, tila maling direksyon ang tinatahak ni Sunmi. Binalaan niya na hindi nila mahuhuli ang killer kung susundin nila ang lohika ng isang baliw. Ang salarin ay kasalukuyang ginagaya ang mga pagpatay noon. Bigla namang tumawag ang command center. Ipinaalam kay Sunmi na may natuklasan silang mga dokumento. 6 na taon na ang nakalipas. Isang brutal na kaso ang kinasangkutan ng mga high school na babae bilang masalarin. Dahil menor de edad pa sila noon, hindi sila naparusahan. Makalipas ang 5 taon, kumalat ang mga screenshot ng kanilang mga mensahe kung saan makikitang tinatawanan nila ang pinatay na dalagita. Sa kabila ng panawagan ng publiko na muling buksan ang kaso, naging imposible ito dahil sa mga limitasyong legal. Ngayon, ang parehong mga babaeng iyon ang nagbayad ng kapalit. Sila ang naging mga biktima sa kasalukuyang kaso. Sa alaala na ni Sunmi, may isang taong laging nauuna sa bawat crime scene. Isang kilalang reporter ng pahayagan na babantog sa pag-uulat ng mga pinakakagulantang na kaso sa South Korea. Noong bata pa siya, dahil sa hinalang may malalim itong koneksyon sa pagkamatay ng kanyang ama, sinubukan niya itong imbestigahan. Sa kabila ng kanyang matalas na pag-iisip, walang naniwala sa kanya dahil bata pa siya noon. Ngunit hindi si Sunmi ang tipo ng taong basta nalang papayag na makalusot ang tunay na salarin. Nagsimulang mabahala si Dongbek. Iniisip kung ang panlilinlang ng killer ay nagmumula sa kapangyarihang psychic. Posible bang kayang burahin ng salarin ang alaala ng mga saksi? Kung ganoon, madali nitong mapasok ang mga crime scene nang hindi napapansin. Bakit muling nagpakita ang salaring na nahimik sa loob ng 20 taon? Napakaraming tanong na walang sagot, kaya napilitan sina Dongbek at Sunmi na magtulungan. Mula sa CCTV sa crime scene, napansin ni Sunmi na dumating ang van ng live broadcast ng pahayagan bago pa ang mga pulis, na para bang alam na nila ang mangyayari. Kinabukasan, nagtungo ang dalawa sa newsroom upang imbestigahan ang mga empleyadong naroon noong oras ng insidente. Bagamat tumanggi ang mga ito na ibunyagang pinanggalingan ng impormasyon, gamit ang kanilang husay sa imbestigasyon, natuklasan nina Dongbek at Sunmi na ang utak sa likod ng lahat ay ang direktor ng newsroom. Ang sunod-sunod na pagpatay mula 20 taon na ang nakalipas ay muling lumitaw, eksakto nang bumalik sa South Korea si Jae-gyu. Maaaring mapawalang sala siya sa pamamagitan ng memory scan. Ngunit nang marinig ang mungkahi, bigla siyang natahimik. Matapos ang mahabang katahimikan, mariin niyang tinanggihan ang pagpapabasa ng kanyang alaala. Walang emosyon na inilabas ni Sunmi ang search warrant at inutusan ng koponan na halugugin ang bahay. Sa kabila ng masusing paghahanap, wala silang nakitang anumang ebidensya. Sinundan ni Sunmi si Jae-gyu, sinusubukang makakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Ngunit hindi ito nagpakita ng takot. Habang abala ang koponan sa paghahanap ng ebidensya, kalmado namang naupo si Dongbek upang kumain. Sa pananatili sa isang lugar, mas madali niyang naobserbahan ang buong bahay. Biglang napako ang kanyang atensyon sa isang chimenea sa ikalawang palapag. Wala namang fireplace sa unang palapag, kaya bakit may ganoong kalaking chimenea? Upang subukan ang kanyang hinala, umakyat siya sa loob nito. Gaya ng inaasahan, may natuklasan siyang lihim na silid sa itaas. Maingat siyang umakyat sa hagdan at binuksan ang pinto. Ang kanyang nakita ay ikinagulat niya. Napakaraming kalansay na nakaayos sa mga mesa, nakaharap sa isang malademonyong altar na puno ng nakakatakot na mga anting-anting. Matapos may padala ang ebidensya mula sa lihim na silid kay Sunmi, agad niyang iniutos ang pag-aresto kay Jae-gyu at ang pagdadala nito sa istasyon ng pulisya. Sa interogasyon, sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga nakatataas, iginiit ni Dongbek na makilahok. Matapos payagan, pumasok siya sa silid na may isang kamay na nakaposas dahil natatakot siyang baka mabaliw siya sa pagbasa ng alaala ni Jae-gyu at mawalan ng kontrol. Sa sandaling makita ni Jae-gyu si Dongbek, bigla nitong binanggit ang executioner, isang palayaw na tanging sina Dongbek at Sunmi lamang ang gumagamit para sa killer mula 20 taon na ang nakalipas. Isang pangalang hindi alam kahit ng kanilang mga nakatataas. Nagtaka si Dongbek at tinanong kung may kakayahan din ba itong magbasa ng alaala. Sumagot si Jae-gyu na hindi siya katulad ni Dongbek na may kapangyarihan. Isa lamang siyang ordinaryong mangkukulam na nakakarinig ng mga tinig ng mga espiritu. Nagdilim ang mukha ni Dongbek nang banggitin ni Jae-gyu ang kaso ng isang babaeng pinahirapan na tila may personal na koneksyon dito. Ang mga salita ng tinatawag na mangkukulam ay tuluyang nagpasiklab ng galit ni Dongbek. Bigla siyang sumugod kay Jae-gyu na parang nawalan ng kontrol. Ngunit agad siyang napigilan ng kanyang mga kasamahan. Sumigaw si Jae-gyu na bago matapos ang buwan, 3 pang biktima ang killer at may isang taong isinumpa ni Dongbek ang namatay na sa kakilakilabot na paraan. Habang tumatawa ng baliw, pinanood niya si Dongbek na hinihila palabas ng kanyang koponan. Lumabas ang resulta ng autopsy. Ang mga kalansay sa atik ay pawang buto lamang ng hayop, walang ebidensya ng bangkay ng tao. Dahil kulang sa sapat na ebidensya, napilitan si Sunmi na palayain si Jae-gyu. Kahit nais pa niyang palawigin ang detensyon nito, hindi ito pinahihintulutan ng batas. Wala silang magawa kundi panoorin si Jae-gyu na malayang lumabas ng istasyon ng pulisya. Bago umalis, nag-iwan ito ng nakakatindig balahibong babala sa 2 detektib. Nagtitipon na ang mga mapaghiganting espiritu. 2 babae ang maglalaban hanggang kamatayan sa ilalim ng kontrol ng isang demonyo. At higit sa lahat, may 2 buhay na mawawala ngayong gabi. Nakiusap pa siya sa pulisya na pigilan ito bago mahuli ang lahat. Kahit pinalaya, nanatiling binabantayan si Jae-gyu ng Special Task Force at tiniyak ni Dongbek na may 24 oras na surveillance sa bawat galaw nito. Pagsapit ng gabi, walang palatandaan na lalabas siya ng kanyang bahay. Pagod na ang buong team dahil salita nilang minomonitor siya ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 linggo. Ngunit wala pa rin siyang ginagawang kahinahinala. Bigla, nakatanggap si Sunmi ng balita na pinaslang ang CEO ng isang kumpanya ng martilyo. Sa kuha ng CCTV, nakita siyang pumasok sa isang lihim na silid bago tambangan. Nakakagulat, mismo ang killer ang nag-record ng krimen, kaya't nayanig ang lahat sa panonood ng karumaldumal na pangyayari. Habang nire-review ang footage, napansin ni Sunmi ang refleksyon ng killer sa isang salamin. Sa tuwing siya ay umatake, suot niya ang maskarang may pulang mata. Samantala, napansin ng surveillance team si Jae-gyu na nakatambay
Nakatambay sa di kalayuan, pinagmamasdan ng isang grupo ng mga bata. Upang matuklasan ang tunay na dahilan ng kanyang kakaibang interes, nagpasya si Dongbek na mag-disguise bilang isang cute na mascot para lapitan ng mga bata. Matapos suriin ang alaala ng isang bata, natuklasan ni Dongbek ang direktang koneksyon nito kay Jaegyu. Para mabantayan ang bawat galaw niya, lihim na nag-install ang team ng tracking software sa cellphone ng bata at itinala ang lahat ng aktibidad. Walang kamalay-malay sa pagbabantay, nag-download si Jaegyu ng isang lihim na messaging app, ngunit agad din niya itong binura bago pa makapag-login na para bang may naramdaman siyang panganib. Gayunpaman, natukoy ni Dongbek ang isang numero ng telepono na madalas niyang kinokontak. Ito ay pag-aari ng direktor ng newsroom. Napagtanto nila na tila naaaliw si Jaegyu sa ideya ng may nanghihimasok. Galit na galit si Dongbek nang malaman niyang mas pinapahalagahan ng direktor ang ratings kaysa sa buhay ng tao. Para sa newsroom, ang executioner ay isang kapaki-pakinabang at sensasyonal na paksa. Bigla, inatake si Jaegyu na parang sinapian. Sumisigaw ng babala tungkol sa ikatlong biktima. Ayon sa kanya, kapag sumikat ang buwan, sinumang humawak sa katawan ni Dongbek ay mamamatay sa matinding sakit. Para masiguro ang kaligtasan ng lahat, bumisita sina Dongbek at Sunmi sa mga kapitbahay ni Jaegyu para mag-imbestiga pa. Matapos makipag-usap sa mga kapitbahay, nalaman ni Dongbek na minsan ay nagtanong si Jaegyu tungkol sa pagbili ng pump para mag-imbak ng tubig sa basement na nagpapahiwatig na may lihim na espasyo sa ilalim ng kanyang bahay. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan ni Dongbek ang koneksyon nito sa isang abandonadong ari-arian. Nang gabing yun, pinasok nilang dalawa ang bahay at natuklasan ang isang lihim na daanan papunta sa hardin. Samantala, sa bahay ng direktor ng newsroom, brutal na pinatay ng executioner ang lalaki. Agad na tumakbo sina Dongbek at Sunmi papunta roon upang pigilan ito. Ngunit kahit natukoy nila ang killer, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagpigil sa kanila, kaya't hindi sila makagalaw. Isang putok ng baril ang nagpayanig kay Dongbek, kaya't agad siyang pumasok upang tingnan ang nangyari. Mabuti na lang, ligtas ang kanyang kasamahan, ngunit lubhang wasak ang kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ni Dongbek ang isang kapangyarihang lampas sa pangunawa ng tao. Mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang kakayahang magbasa ng alaala. Kahit armado ng husto, tao pa rin ang mga pulis. Nabura ang kanilang alaala tungkol sa executioner, kaya't wala silang matandaan tungkol sa killer. Nawalan pasensya, mabilis na bumalik si Dongbek sa bahay ni Jaegyu. Nang makita niyang nakikipaglaro si Jaegyu sa isang bata, napuno ng pagkasuklam si Dongbek. Lalong nag-alab ang galit ni Sunmi nang tuyain ni Jaegyu ang kanyang pamilya. Nagsasalita ng kung ano-ano para siya'y galitin. Ang mga biktima ng killer ay may iisang katangian, lahat sila ay may nagawang krimen. Halimbawa, ang ama ni Sunmi ay peke ang ebidensyang isinumite sa kumpanya na sumira sa libu-libong pamilya. 17 beses siyang sinaksak ng killer, katumbas ng bilang ng mga inosenteng buhay na naapektuhan. Labis na nabigla si Sunmi. Paano nalaman ni Jaegyu ang eksaktong bilang ng mga saksak? Isang detalyeng lihim. Ang paulit-ulit niyang pahayag na nakaharap niya ang espiritu ng ama ni Sunmi ay lalo lamang nagpagalit sa kanya. Pinigil ang galit, binasa ni Sunmi ang warrant of arrest at sinampahan si Jaegyu bilang suspect sa pagpatay. Hindi inaasahan, pinili ni Jaegyu ang madaling paraan. Pumayag siyang basahin ni Dongbek ang kanyang alaala. Walang nakakaalam kung ano talaga ang balak niya, ngunit nauubos na ang oras. Patuloy na dumarami ang mga biktima at maaaring ito na ang tanging paraan upang matuklasan ang katotohanan. Buong determinasyong inabot ni Dongbek ang katawan ng suspect at ginamit ang kanyang kakayahan. Sa isang iglap, napasok niya ang isipan ni Jaegyu. Nakita niya itong nagsasagawa ng araw-araw na ritual sa lihim na silid bago magbihis ng disguise at bumaba sa basement. Sinundan ni Dongbek ang kanyang anino ngunit nawala ito, na parabang may supernatural na puwersang humahadlang sa kanyang isipan. Pinilit ni Jaegyu si Dongbek na balikan ang pinakamasakit na alaala ng kanyang buhay. At doon, sa kanyang harapan, nakatayo ang executioner. Nakasuot ng itim na maskara. Ang napakalakas na kapangyarihan ng pangitain ay nagpatumba kay Dongbek. Nang mapagtanto ang panganib, agad tumawag ng tulong si Sunmi at isinugod si Dongbek sa ospital. Habang wala siyang malay, maraming mahahalagang pangyayari ang naganap. Isang tiwaling abogado ang pumasok upang ipagtanggol si Jaegyu. At dahil nag-expire na ang 48 oras na limitasyon ng detensyon, napalaya siya. Maging ang investigasyon ng forensic team sa Lagusan ay walang nakitang bakas ng DNA ni Jaegyu. Dahil isang linggo na lamang ang natitira bago matapos ang buwan, kinailangan ni Dongbek na agarang bumalik sa trabaho upang maresolba ang kaso. Samantala, mahigpit na minamanmanan ng mga detektib ang bawat galaw ni Jaegyu. Sinamantala niya ang paghinto ng isang bus sa istasyon upang mabilis na makatakas papunta sa kalapit na gusali. Isang babaeng detektib ang agad na sumunod sa kanya at napansin niyang umakyat ang elevator sa ika-8 palapag. Pagdating niya roon, sinabi ng mga staff na sarado na ang lugar para sa araw na yon. Sa pag-aakalang nakatakas na si Jaegyu, dali-dali siyang sumakay muli sa elevator upang habulin ito. Hindi niya alam, naroon na pala si Jaegyu sa loob, naghihintay. Sa kabila ng panganib, padalos-dalos niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis. Hindi rin nanhangal si Jaegyu. Sinasadya niyang painin siya papunta sa isang abandonadong basement. Doon, bigla siyang umatake. Nalubusang ikinagulat ng detektib. Pagdating ng kanyang team, wala na si Jaegyu. Parang naglaho na lang ito. Makalipas ang ilang sandali, nang makita ng pulisya si Jaegyu na naglalakad pa uwi, biglang lumapit ang ina ng kapitbahay. Umiiyak at nagmamakaawa na ibalik ang kanyang anak. Ang malupit na ngiti ni Jaegyu ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Sakto namang dumating si Dongbek upang harapin si Jaegyu. Galit na galit, tinanong niya kung nasaan ang bata. Iginiit ni Jaegyu na naririnig niya ang espiritu at sinabi niyang buhay pa ang bata. Ngunit nagbabala na magkakaroon ng ikatlong pagpatay sa gabing iyon. Umaasang mapipigilan ito ni Dongbek. Unti-unting nabunyag ang nakaraan ng ina ng kapitbahay. Noong bata pa siya, nasaksihan niya ang kanyang ama na nagsasagawa ng kakaibang ritual at may kakaibang tattoo ito sa likod na kapareho ng simbolong nakaukit sa altar ni Jaegyu. Malamang, ito ang nagtulak sa kanya na layasan ang kanilang tahanan. Pagkalipas
Makalipas ng ilang taon, ipinaalam sa kanya ng pulisya ang pagkamatay ng kanyang ina na natagpuang nakabitin kasama ang isang lalaki. Ngunit alam niya, higit kaninuman, na si Jae-gyu ang tunay na salarin. Matapos marinig ang buong kwento, naggitngit sa galit si Dong-baek at determinadong mapanagot ang killer. Ngunit tumanggi ang commissioner na pahintulutan ang kanyang pakikilahok at agad siyang tinanggal sa investigasyon. Sa gitna ng panghihina ng loob, tumawag si Sunmi. Nais niyang ipagpatuloy nilang magtulungan upang lutasin ang kaso. Parehong may dinadalang sakit sina Sunmi at Dong-baek. Pinaglalaruan ni Jae-gyu ang kanilang mga nakaraang pagkawala. Ang kakayahan niyang magbura ng alaala ay mas makapangyarihan pa kaysa sa kakayahan ni Dong-baek na magbasa ng alaala. Naisip ni Sunmi kung bakit noong 20 taon na ang nakalipas ay ang mga may sala ang pinupuntirya ng executioner, ngunit ngayon ay ang kanilang mga mahal sa buhay na. Pinaghinalaan niyang siya ang maaaring ikatlong biktima, ngunit hindi kayang isagawa ni Jae-gyu ang plano ng mag-isa. Mayroon dapat siyang kasabwat, isang lihim na katuwang sa basement, isang taong malapit sa kanya. Ang pinaghihinalaan ni Sunmi ay si Juntae, ang stepfather ng batang dinukot. Dahil sa kanyang nakaraan sa mundo ng krimen, bihasa si Juntae sa pagdukot at pagpatay. Upang mahuli sila sa akto, kinailangan ni Dong-baek at Sunmi na pasukin ang lihim na taguan ng kriminal. Sa oras ding iyon, matagumpay na nakapasok si Jae-gyu sa bahay ng kapitbahay at ninakaw ang isang sasakyang pang-surveillance ng pulisya upang makatakas. Balak niyang tumakas bago pa maging mas komplikado ang sitwasyon. Habang sinusuri ang kanyang lihim na taguan at walang nakitang kakaiba, biglang may sasakyang umandar at mabilis na umalis. Bagamat naharang ng pulisya ang sasakyan, ang nagmamaneho pala ay ang ina ng bata. Matagumpay na nalinlang ni Jae-gyu ang pulisya. Ngunit hindi pa iyon sapat, dahil sinundan siya ni Dong-baek hanggang sa daungan. Doon, sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang ligaw na bala ang aksidenteng tumama kay Sunmi at siya'y nasugatan. Kahit mahusay na mandirigma si Dong-baek, tila natatalo siya ni Jae-gyu. Nagbago lamang ang takbo ng laban ng si Sunmi, gamit ang natitirang lakas, ay nagpaputok at tinamaan si Jae-gyu. Ngunit huli na ang lahat, naibaon na ni Jae-gyu ang kutsilyo kay Dong-baek. Mabuti na lang, hindi ito nakamamatay at nakaligtas siya. Kahit nahuli na, mayabang pa ring ngumiti si Jae-gyu sa kanyang ginawa. Ngunit nang sabihin ni Sunmi na ligtas ang bata at ang kanyang ina, biglang nagbago ang kanyang mukha at napuno ng takot. Napansin ni Dong-baek ang kakaibang reaksyon ni Jae-gyu, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan upang basahin ang alaala nito. Laking gulat niya nang matuklasan na hindi si Jae-gyu ang killer na pumapatay sa mga tao. Sinisikap pala niyang protektahan ang kanilang mga pamilya mula sa isang demonyong nagmula sa impyerno. Muling bumalik ang madilim na nakaraan ni Jae-gyu na konektado sa isang mahalagang pangyayari. 29 na taon na ang nakalipas. Habang nakakulong siya sa isang mental na institusyon, bigla niyang nakita ang isang kamay na may kakaibang peklat. Mula noon, araw-araw na siyang binabagabag ng bangungot na unti-unting sumira sa kanya hanggang maging isang mahina ng tao. Isang malubhang karamdaman ang nagpaalala sa kanya na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Nagsawa na ang kanyang asawa sa kanilang buhay, kaya nilason nito ang kanyang pagkain gamit ang lason sa daga. Mabuti na lang, ang kanilang aso ang unang kumain ng pagkain, kaya nailigtas ang buhay ni Jae-gyu. Bagamat ayaw niyang tanggapin ang katotohanan, kinailangan niyang tiyakin ito. Kinuha niya ang lason na pagkain at dinala sa kulungan ng mga manok ng bantay sa kanilang lugar upang subukan ito. Kinabukasan, hindi siya makapaniwala nang makita niyang kalahati ng mga manok ay patay na. Ang kanyang asawang minsang naging tagapagligtas niya ay nagtangkang patayin siya. Upang mabunyag ang katotohanan, lihim siyang naglagay ng listening device sa mga gamit nito. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan niya ang relasyon nito sa isang mayamang lalaki. Araw-araw, paunti-unti nitong nilalagyan ng lason ang kanyang pagkain, layuning patayin siya ng dahan-dahan upang makuha ang kanyang malaking kayamanan. Nadurog ang kanyang puso nang marinig niyang aminin nito na ang kanilang anak na babae ay hindi niya tunay na anak, at mas masahol pa, balak pa nitong patayin ang bata. Nilamon siya ng galit at nagising ang isang malamig at malupit na killer sa kanyang loob. Sa pamamagitan ng mararahas na ritual ng okulto, tinanggap niya ang pagiging parang demonyo upang linisin ang mundo mula sa kasamaan. Gayunpaman, ang talagang nakatawag ng pansin ng investigador ay ang braso ng lalaking may martilyo na puno ng peklat, ang lalaking palaging sumusunod sa kanya. Malaki ang posibilidad na ang tunay na salarin ay ang pasyente sa katabing silid sa psychiatric hospital. Matapos imbestigahan si Jae-gyu, natuklasan ni Sunmi ang katotohanan tungkol sa tinatawag na wizard. Kahit hindi niya tunay na anak si Sang-a, buong puso pa rin siyang pinrotektahan ni Jae-gyu at itinuring na sarili niyang anak. Nagtanong siya sa babaeng investigador kung ano ang gagawin nito kung makaharap niya ang pumatay sa kanyang ama. Maghihiganti ba siya tulad ng ginawa niya noon o pipili ng ibang landas upang manatiling matatag ang kanyang isip laban sa mga salita ni Jae-gyu? Tinanong ni Sunmi kung sino ang nagbigay ng bansag na The Eraser sa serial killer at kung napatunayan ba niyang iyon ang tunay na salarin. Sa kabila ng ilang beses nilang pagkikita, hindi niya maalala kung sino ito dahil tuluyang nabura ang kanyang maalaala. Ngunit iba ang hinala ni Sunmi. Naniniwala siyang malamang na si Jae-gyu ring iyon. Siya ang palaging minamaliit ang kakayahan ni Dong-baek. Ngumiti lamang siya at tinanong kung alam ba niya kung bakit nakakatakot ang The Eraser, kung paano ito kayang kontrolin ang perception ng tao at burahin ang alaala ng lahat ng ganoon kadali. Kung hindi niya alam ang mga iyon, paano niya ito haharapin? Inamin na rin niya na siya ang may kagagawa ng mga krimen 20 taon na ang nakalipas at siya ang nag-asikaso ng lahat ng serial cases na konektado sa mundo ng krimen. Ang tanging kasong hindi pa nalulutas ay ang sa ama ni Sunmi dahil hindi pa napapaso ang statute of limitations. Ngunit kung papayag siyang paalisin sa bansa ang pamilya ng kanyang anak, ibubunyag ni Jae-gyu ang detalye ng kaso. Kahit may pagdududa, tinanggap ni Sunmi ang alok. Pagkatapos, nagtanong siya kung si Inspector Dong-baek ang The Eraser, maniniwala ba siya? Kahit mataas ang posibilidad, hindi niya ito pinaniwalaan. Nang mangyari
nangyari ang pagpatay sa biktima, kasama niya si Dongbek. Ngayon, naisip naman niya, paano kung siya mismo ang The Eraser? Iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot ang The Eraser. Kahit sino pa ito, hindi na iyon nakapagtataka. Pinayuhan siya ni Jae-gu na upang harapin ang The Eraser, kailangan muna niyang pagdudahan ang sarili niyang mga iniisip. Noong isang madilim na araw 20 taon na ang nakalipas, nagising si Jae-gu sa gitna ng kaguluhan kung saan walang awang pinapatay ng mga tao ang isa't isa. Nandun ang The Eraser, pinapanood at kinokontrol ang lahat sa pamamagitan ng takot, habang binubura ang kanilang mga alaala. Pagkatapos noon, walang tigil nitong sinira ang personal na buhay ni Jae-gu. Kahit subukan niyang lumaban, paulit-ulit na nabubura ang kanyang alaala na para bang isa lamang siyang puppet. Napilitan siyang sundin ang mga utos ng The Eraser upang maprotektahan ang kanyang anak sa panganib. Upang maiwasan ang kamatayan, ipinagkatiwala niya sa kanyang manugang na si Juntae ang mga tagubilin kung paano haharapin ang The Eraser. Ngunit dahil hindi sinunod ni Juntae ang plano, nahuli siya ng The Eraser. Ang usapan nilang dalawa ay narinig ng hepe na nagnitngit sa galit habang pinakikinggan ang pagsasalaysay ng kriminal tungkol sa kanyang nakaraan. Kasabay nito, natuntun ng team ni Dongbek ang dating gwardya. Sa kanilang investigasyon, nalaman nilang may anak itong may schizophrenia, isang kondisyong dulot ng matinding pang-aabuso sa militar. Walang awang binugbog ng kanyang mga nakatataas ang anak, dahilan upang manatili itong parang bata ang pag-iisip. Kapansin-pansin, may 4 na peklat ang anak sa kanyang kamay, kapareho ng nakita noon ni Dongbek. Nakakagulat, hiniling ng gwardya kay Dongbek na subukang hawakan ang kanyang anak, umaasang makakatulong ang kakayahan nito upang mapanatag ang loob ng gwardya. Pumayag si Dongbek na basahin ang alaala ng anak, ngunit wala siyang nahanap na kapaki-pakinabang na impormasyon. Tumawag si Sunmi upang ipaalam na walang naitalang record tungkol sa riot, ngunit posibleng si Jae-gu nga ang The Eraser. Ang gawain ngayon ni Dongbek ay hanapin ang anumang natitirang bakas ng kaso mula 20 taon na ang nakalipas. Matapos bisitahin ang opisina ng mga record ng bumbero, nahanap niya ang hinahanap, isang sunog na kumitil ng maraming buhay. May iisa lamang na nakaligtas na maaaring makatulong sa kanila, ngunit wala ring mahahalagang detalye sa kanyang alaala dahil wala na siyang malay nang dalhin siya sa pinangyarihan ng sunog. Nagkataon namang napansin ni Sunmi ang isang drawing ng batang madalas makipaglaro kay Jae-gu. Sa guhit, nakita ng bata ang mukha ng isang demonyo sa imburnal. Agad na sinuri ni Dongbek ang alaala ng bata at nakumpirma na ang The Eraser ay nasa drainage system. At gaya ng kakayahan ni Dongbek, nangangailangan din ito ng pisikal na paghawak upang gumana. Dahil sa mahalagang impormasyong ito, agad nagtungo sina Dongbek at Sunmi sa bahay ni Jae-gu upang mag-imbestiga. Sa imburnal, natuklasan nila ang isang lihim na lagusan na patungo sa 2 silid, isa para sa mga disguise at isa para sa imbakan. Dahil sa pag-uusisa, lumapit si Sunmi sa bakanting silid at nakakita ng isang estranghero sa loob. Agad niyang binunot ang kanyang baril para sa depensa, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Dongbek. Ang nakahud na tao sa harap nila ay hindi ang The Eraser kundi si Juntae, na dinukot ng salarin at tuluyang binura ang lahat ng alaala. Wala na siyang natatandaan, wika, pag-iisip, lahat. Matapos mailigtas si Juntae at madala sa ospital, iniutos ng investigador ang masusing paghahanap sa lihim na lagusan, ngunit walang ebidensyang nakuha. Ito ang unang pagkakataon na tuluyang nabura ng The Eraser ang alaala ng isang tao, isang kapangyarihang supernatural na kinatatakutan ng lahat. Gayunpaman, nag-iwan ito ng isang bahagyang pahiwatig kay Dongbek tungkol sa ikatlong kaso. Bago sumapit ang huling warning moon ng buwan, siya raw ay isusumpa sa pamamagitan ng mga alay, isang malinaw na senyales ng panibagong pagpatay. Hindi malinaw kung kailan matatapos ang malupit nitong laro dahil 4 na araw na lamang ang natitira bago matapos ang buwan. Nagpasya si Dongbek na itigil ang pagiging depensibo. Sa halip, magtatakda siya ng isang matapang at agresibong bitag para sa kalaban. Lumakas ang galit ng publiko dahil hindi pa rin nahuhuli ng pulisya ang salarin at sunod-sunod na batikos ang ibinato ng malalaking pahayagan laban sa departamento. Hinihingi ng publiko na managot ang hepe sa kabiguan ng pulisya. Galit na galit sa sunod-sunod na pagkabigo ng kanyang mga tauhan, iniutos ng hepe na manatiling lihim muna ang supernatural na kakayahan ng killer. Isang direktang utos mula sa nakatataas. Kailangang isagawa ang lahat ng tahimik at mabilis upang makasabay sa National Intelligence Agency. Naglalakas loob si Sunmi na humiling sa kanyang boss. Kailangan niya si Inspector Dongbek bilang katuwang sa kasong ito. Ipinaliwanag niyang ang salarin ay isang demonyong killer na may supernatural na kapangyarihan, kaya kailangan din nilang gumamit ng katumbas na kakayahan. Ngunit nangangahulugan ito ng paglabag sa kanyang pangako sa hepe. Napayagan siya mamuno sa kaso kapalit ng paglalayo kay Dongbek. Hindi maiwasan ng hepe na maghinala kung lihim bang nagtutulungan sina Sunmi at Dongbek upang makuha ang kanyang tiwala. Nagpasya si Sunmi na maging sandata na magdadala sa kanyang promosyon. Tumugma ang kanyang mga salita sa nais ng hepe, kaya pumayag ito. Ngunit isang pagkakamali iyon, lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang pagdududa sa katapatan ni Sunmi. Gayunpaman, bahagi iyon ng plano ni Dongbek upang mailabas sa lungga ang killer na kilala bilang The Eraser. Natapos na ang papel ni Sunmi. Ngayon, si Dongbek naman ang kikilos. Lumapit siya kay Jae-gu upang humingi ng tulong, ngunit tumanggi si Jae-gu dahil hindi pa umaalis ng bansa ang pamilya ng kanyang anak. Nang sabihin ni Dongbek na nahanap na nila si Juntae, nag-alinlangan si Jae-gu. Ilang taon na ang nakalipas sa isang misyon na iniatas ng The Eraser. Nakilala ni Jae-gu si Juntae, isang binatang desperado sa pera at nagtatrabaho para sa mga gangster. Pinatay ni Jae-gu ang mga kriminal at iniligtas ang buhay ni Juntae. Kahit nakita ni Juntae ang kanyang tunay na mukha, wala siyang balak patayin ito. Ngayon, nang makita niyang naging parang bata na lamang ang kanyang manugang, nalungkot si Jae-gu. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pagpapanggap bilang kontrabida upang ilayo ang kanyang anak. Tinanggap ang maling akala nito upang maprotektahan ang kinabukasan nito. Sa huli, pumayag si Jae-gu na makipagtulungan kay Dongbek. Pumasok na ang plano sa
ikalawang yugto. Upang matiyak kung mapagkakatiwalaan ang kanilang mga kasama, sinadya ni Dong-baek na inisin ang kanyang mga kasamahan sa istasyon ng pulisya upang lihim niyang masuri ang kanilang mga alaala. Dahil hindi na siya popular, madali niyang napikon ang kanyang mga kasamahan na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makumpirma na walang traidor sa loob ng investigation team. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na kumbinsido si Sunmi sa resulta dahil alam niyang isang maling hakbang lang ay maaaring sumira sa kanilang plano. Dahil dito, napilitan si Dong-baek na suriin maging ang kanyang dalawang pinakamalapit na kakampi. Nagpasya siyang kailangang may isa sa kanila ang gumanap bilang Pain. Dahil target ng killer ang pinakamalapit sa kanya, binigyan ni Sunmi ng pagpipilian ng dalawa, tumakas papuntang ibang bansa para sa kaligtasan o magpanggap bilang Pain upang ilabas ang The Eraser. Sa kabila ng malaking panib sa buhay, pinili ng pinagkakatiwala ang junior ni Dong-baek na maging Pain. Dito na tuluyang nagsimula ang plano. Inescort ng junior ni Dong-baek si Jae-gyu patungo sa paglilitis. Sa harap ng hukom, wala siyang ipinakitang pagsisisi. Maging ang kanyang abogado ay walang nagawa laban sa kanyang mga pahayag. Bigla, tumayo si Jae-gyu at malamig na idineklara na papatayin niya ang buong pamilya ng abogado. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang isang ballpen at hiniwa ang sarili niyang ugat na ikinagulat ng lahat. Dahil dito, lubhang nadurog ang loob ng junior ni Dong-baek sa kanyang kabiguan. Galit na galit ang hepe na ang pangunahing suspek ay nagdulot pa ng ganitong kaguluhan. Sa MOA Court, inutusan niya si Sunmi na akuin ang buong responsibilidad sa insidente. Mabuti na lang, nakaligtas si Jae-gyu sa kritikal na kalagayan. Upang masiguro ang kaligtasan ng suspek, iniutos ni Sunmi na agad isilang silid sa ospital at tanging otorisadong tauhan lamang ang papasukin. Inilipat si Jae-gyu sa isang VIP room na binabantayan 24 oras. Ngunit biglang nawalan ng kuryente ang ospital, kaya tumigil ang lahat ng communication devices. Mula sa command room, iniutos ni Sunmi sa lahat ng security personnel na pumunta sa silid ng pasyente at inatasan ng senior officer na ilipat agad ang suspek sa ibang kwarto. Lahat ay isinagawa ng palihim. Hindi nila alam, lumitaw na ang The Eraser at dahan-dahang lumalapit sa bagong silid kung saan inilipat ang suspek. Sa kanyang pagkagulat, hindi si Jae-gyu ang nasa kama, kundi si Inspector Dong-baek. Si Jae-gyu pala ay nasa command room, pinapanood ang bitag na kanilang inihanda. Lahat ay napahinga ng malalim, naghihintay na mahulog sa patibong ang tunay na utak ng krimen. Nakahanda ang Special Task Force, lubos na armado. Dahan-dahang bumukas ang pinto at may lumabas na tao. Ngunit iyon ay anak ni Jae-gyu. Matapos basahin ni Dong-baek ang kanyang alaala, napagtanto niyang nilinlang sila ng The Eraser. Ang tunay na salarin ay nakadisguise na ngayon at nasa likuran ni Jae-gyu. Nasa panganib sina Sunmi at ang iba pa sa command room. Alam niyang nauubos na ang kanyang oras, kaya nagpasya si Jae-gyu na sabihin ang kanyang huling mensahe sa anak. Ang sakit na naranasan nito ay kanyang parusa. Kahit nabura na ang lahat, may mga pira-pirasong alaala pa ring nananatili sa kanyang isip. Pagkatapos magsalita, bigla niyang inatake ang armadong gwardiya sa likuran niya. Ang gwardyang iyon ang The Eraser na matagal na nilang hinahanap. Nang mapagtanto ang sitwasyon, agad binunot ni Sunmi ang kanyang baril at pinaputukan ang salarin. Ngunit naghagis ito ng flashbang sa kanya. Sa makapal na usok, malamig na itinutok ng The Eraser ang kanyang baril kay Sunmi. Sa kritikal na sandali, sumugod si Jae-gyu at mahigpit na nakipagbuno sa killer upang iligtas siya. Sinigawan ni Jae-gyu si Sunmi na barilin ito kahit isinasapanganib ang sarili dahil makakatakas ang killer kung hindi. Ngunit bago pa siya makapagpakatatag, napanaig ng The Eraser si Jae-gyu at tumakas. Nang malaman ni Dong-baek na nalinlang sila, hinabol niya ang tumatakas hanggang sa taguan nito. Inihagis niya ang posa sa killer. Hinahamon itong huwag sumuko upang magkaroon siya ng dahilan na patayin ito. Napabilib ang The Eraser sa bilis ng pagdedesisyon ni Dong-baek sa pagtukoy ng kanyang ruta ng pagtakas. Ngunit tinukso siya sa pamamagitan ng pagbanggit sa pagkamatay ng kanyang ina. Sa matinding galit, binaril siya ni Dong-baek at isang beses pa upang matiyak na patay na ito. Ngunit pagdating niya sa ibaba, nakatakas na ang killer. Samantala, sa command room, bago tuluyang mamatay, nakiusap si Jae-gyu kay Sunmi na hanapin ang draft na naglalaman ng lahat ng lihim na kanyang nalalaman. Matapos ipaalam sa task force ang ruta ng pagtakas ng The Eraser, padalos-dalos na hinabol ni Dong-baek ang salarin, mag-isa at may dalang baril. Dahil sa matinding galit sa kabiguang ito, iniutos ng mga nakatataas ang pagbaba ng ranggo ni Sunmi habang hinihintay ang paglilitis. Naging malaking balita sa media ang pagkamatay ni Jae-gyu na nagdulot ng matinding presyon sa departamento ng pulisya. Sinamantala ito ng prosekusyon at nagpadala ng mga ahente sa investigation room upang kumpiskahin ang lahat ng ebidensyang may kaugnayan sa kaso. Nagkaroon lamang ng kaunting kaayusan nang makialam si Chief Lee. Dahil sa malawak niyang kaalaman at impormasyon, madali niyang natakot ang lead prosecutor hanggang sa bawiin ito ang kanyang mga tauhan. Nandoon si Lee upang formal na tanggalin si Sunmi sa kanyang posisyon bilang Chief Inspector. Sa kabila ng pakiusap ni Sunmi na bigyan siya ng isa pang linggo para mag-imbestiga, tumanggi ito. Sa sobrang pagkadismaya matapos siyang alisin sa operasyon, nadiskubre niyang pumasok si Dong-baek sa kanyang bahay. Isa na ngayong pugante na hinahabol ng intelligence agency. Wala nang mapuntahan si Dong-baek. Dahil wala na si Sunmi sa kaso, pinakiusapan niya itong umalis agad sa kanyang bahay. Sinubukan naman ni Dong-baek na kumbinsihin siyang muling magpakatatag at makipagtulungan sa kanya dahil pinatay ng The Eraser ang kanyang ina, isang dahilan na sapat upang ipangako niyang mapanagot ang killer. Ang tingin lead nila ay isang sunog 20 taon na ang nakalipas na kumitil sa
7 estudyante sa universidad. Ang motibo ng The Eraser ay laging alisin ang mga masasamang tao, ngunit ang sunog na iyon ay isang eksepsyon. Kailangan ni Dong-baek na matuklasan ang tunay na dahilan sa likod nito upang matukoy ang utak ng lahat. Kailangan niya ang tulong ni Sunmi upang malutas ang masalimuot na kasong ito. Dahil sa kanyang mga salita, pumayag si Sunmi na samahan siya. Marami ring iniwan na palaisipan ang pagkamatay ni Jae-gyu. Hindi ito ang tipo ng tao na basta na lamang mag-iiwan ng huling habilin ng walang dahilan. Posibleng ang buo pa ring alaala ni Dong-baek ang susi sa mga pahiwatig tungkol sa The Eraser. Sa unang pagkakataon, nabanggit ang nakaraan ni Dong-baek. Isang gabi, habang papalubog ang araw, nakatayo siya sa bubungan. Nilalamon ng kawalan ng pag-asa at iniisip ang pagpapakamatay. Biglang may isang babae ang lumitaw at pinigilan siya. Iniligtas siya mula sa kanyang madidilim na iniisip. Dahil sa kabaitan nito, nakaramdam siya ng kakaiba at nagsimulang bantayan ito. Matapos basahin ang kanyang alaala, natuklasan ni Dong-baek na ito ay lubhang nalulumbay at biktima ng pang-aabuso. Natatakot siyang may gawin itong padalos-dalos kung hindi siya mananatiling malapit. Isang tunog ng doorbell ang nagbalik sa kanya sa realidad. Dumating ang kanyang dalawang pinakamalapit na kasamahan, dala ang ebidensya tungkol sa sunog 20 taon na ang nakalipas. Ang mga pamilya ng mga biktima ay pawang mga kilalang personalidad. Sa 7 namatay, si Billy lamang ang hindi nasawi dahil sa usok. Mahalaga rin na ang mga case file ay tuluyang nabura ng isang tao. Ang opisyal na humawak sa kaso ay si Captain Kisu, ang parehong taong tumangging imbestigahan ang pagkamatay ng ama ni Sunmi. 20 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, nalaman ng team na naaksidente si Kisu, ngunit hindi ito karaniwang aksidente sa kalsada. Pagkakita kay Dong-baek, desperadong nakiusap si Kisu na basahin ang kanyang alaala upang matukoy ang salarin. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya maalala ang mukha ng taong responsable sa trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang anak. Sa hindi malamang dahilan, pinatawad siya ng killer at hindi pinatay. Nahihirapan man, nagawa ni Dong-baek na pasukin ang isipan ni Kisu at nakumpirma na ang The Eraser ang may kagagawan. Ang tanging pahiwatig ay isang buton na napunit ni Kisu mula sa damit ng killer na may simbolo ng National Fire Service. Matapos mapatunayan ang koneksyon sa departamento ng bumbero, agad kumilos ang team. Mainit silang tinanggap ng fire chief at sa tulong ng mga bumbero, natukoy ni Dong-baek ang uniforme, isang commemorative uniform para sa 20 taong serbisyo. Nagtanong si Dong-baek kung naalala pa ng fire chief ang sunog 20 taon na ang nakalipas. Dahil malaking kaso iyon, malinaw pa rin itong naaalala ng chief. May mga usap-usapan noon na gumagamit ang droga ang mga biktima na naging sanhi ng sunog. Dahil sa takot na masira ang kanilang reputasyon, ginamit ng mga pamilya ang kanilang impluwensya upang pigilan ang paglabas ng balita. Ngunit may isang detalyeng bumabagabag sa fire chief, kung sasabihin ba niya na may dumating na sasakyang pulis sa lugar ng mas maaga pa kaysa sa fire department noong araw ng sunog. Hindi kumilos ang opisyal at mas mabilis pang tumakas kaysa sa iba. Ang teoryang pulis ang killer ay tila sumagot sa maraming tanong, ngunit pakiramdam ni Sunmi ay may kulang pa rin. Ang may-ari ng buton ay si Fire Captain Nu. Bakit pupunta roon ang salarin upang magnakaw ng uniforme ng bumbero? Nabahala si Dong-baek at agad pinakiusapan ng manager na tawagan si Captain Nu. Ngunit tumanggi ito. Iginiit na kailangan niyang harapin ang sunog kasama ang kanyang team. Posibleng targetin ng tunay na salarin si Kwon Kyu upang patahimikin ito. Sa pinangyarihan ng sunog, hindi alam ni Kwon Kyu na siya ang ginawang pain. Habang sinusubukan niyang tumakas, nakarinig siya ng sigaw ng isang batang babae na humihingi ng tulong. Agad siyang sumugod. Ngunit doon niya napagtantong isa pala itong bitag. Palihim na lumapit ang tunay na salarin mula sa likuran at pinutol ang hose ng hangin ni Captain Nu. Habang unti-unti siyang nasasakal, may ipinasok ang killer na isang bagay sa kanyang ilong. Mabuti na lang, dumating si Dong-baek sa tamang oras at nailigtas si Kwon Kyu mula sa apoy. Kahit halos maubos na ang kanyang lakas, pinilit ni Dong-baek na basahin ang alaala ng bumbero upang makilala ang salarin. Dahil sa sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan, labis siyang nanghina at matapos masilip ang mga pangyayari 20 taon na ang nakalipas, nawalan siya ng malay. Agad siyang dinala sa isang espesyal na emergency room at ang kanyang kalagayan ay itinuring na isang pambansang lihim. Inihayag ng doktor kay Sunmi ang katotohanan tungkol sa kakayahan ni Dong-baek. Dati na siyang nawalan ng malay dahil sa paggamit ng kanyang psychic powers. Ngunit ang sunod-sunod at matinding paggamit nito kamakailan ay nagtutulak sa kanyang katawan lampas sa limitasyon. Kung ipagpapatuloy niya ang pagbabasa ng alaala, maaari siyang mamatay. Sa kabila ng paulit-ulit na babala, tinanggap ito ni Dong-baek bilang isang kinakailangang sakripisyo upang maiwasan ang mas marami pang krimen. Habang nasa koma, binalikan ni Dong-baek ang kanyang mga araw noong high school. Pinagsasabay ang pag-aaral at part-time na trabaho sa isang convenience store. Dahil sa kanyang hitsura, nakakatanggap siya ng mga regalo mula sa mga kaklasing babae na ikinaselos ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kaibigang iyon ang nag-udyok sa kanya na magtrabaho sa tindahan upang hasain ang kanyang kakayahan. Noong una, sa tuwing hahawak siya sa isang tao, bumubuhos agad sa kanyang isipan ang mga alaala nito, ngunit kalaunan ay natutunan niyang kontrolin ito. Gayunpaman, ang pinakamasasakit na alaala ng iba ay patuloy na pumapasok sa kanyang isipan na nagdudulot sa kanya ng matinding hirap. Lubos siyang nagpapasalamat sa walang sawang suporta ng kanyang kaibigan. Ito ang nag-iisang liwanag sa kanyang madilim na nabuhay. Hindi inaasahan, hinalikan siya nito at inamin ang kanyang nararamdaman. Isang magandang unang pag-ibig sa edad na 17 na hindi niya kailanman malilimutan. Pagkagising, agad bumangon si Dong-baek at nagmadaling puntahan si Captain Nu dahil may itinago ang salarin sa ilong nito. Ngunit huli na, dinukot na pala si Kwon Kyu bago pa may makapansin. Ano kaya ang nakita ni Kwon Kyu at 2 beses siyang tinarget? Ayon sa CCTV, nasa loob pa rin ng ospital ang salarin. Agad na naghiwa-hiwalay ang team upang hanapin ang mga saradong lugar. Tumungo sina Sunmi at Dong-baek sa cold storage room ng ospital upang mag-imbestiga. Nagkataon namang sira ang shutter
encounter ng silid kaya napilitan silang maghintay ng technician upang ayusin ito. Malaki ang posibilidad na sinadya ng salarin na sirain ang pinto upang maantala ang pagtuklas sa biktima. Nang tuluyan ng bumukas ang shutter, nagulat ang lahat nang makita ang isang hugis taong nakabalot, ngunit isa lamang pala itong supot ng prutas na iniwan ng kung sino. Samantala, sinusuri ng junior ni Dongbek ang basement na patungo sa morgue. Maingat siyang lumapit sa lugar ng mga bangkay at napansin ang isang hospital bed doon na lalo pang nagpatibay ng kanyang hinala. Mabilis niyang binuksan ang isang cabinet at natagpuan si Kwon Kyu sa loob. Buhay pa. Mabuti na lang. May natagpuang note sa loob ng ilong ni Kwon Kyu na nagsasabing ang mga inosente ang magbabayad para sa kasalanan ng mga may sala. Dahil dito, tinutukan ni Sunmi at Dongbek ang asawa ni Nu, isang forensic doctor sa ospital. Ipinahihiwatig ng killer na demonyo na ang mga taong konektado sa mga biktima ay may kasalanan. Pinayuhan ni Sunmi ang babae na kung mananatili siyang tahimik, malalagay sa panganib ang kanyang asawa. Sa kabila ng matinding sakit, kinailangan niyang ilahad ang katotohanang itinago sa loob ng 20 taon. Isang binata ang tumalon mula sa bangin at namatay. Ngunit bago iyon, nilapitan siya ni Officer Kisu at pinilit na baguhin ang ulat ng pagkamatay. Malinaw sa mga sugat na pinatay muna ang binata bago ito nahulog. Ngunit nagbanta si Kisu na kung hindi siya susunod, walang makakapagligtas sa kanyang anak na malubha ang sakit. Nagtaka si Dongbek kung bakit siya nagtiwala sa isang estrangherong tulad ni Kisu. Ngunit bilang isang ina, naramdaman niyang may makapangyarihang koneksyon ito. Kahit tumanggi siya, may paraan pa rin itong gagawin. Kaya't pinalsipikan niya ang ulat at idineklarang aksidenteng pagkahulog ang nangyari. Ang pangalan ng biktima ay Moon Yang, isang pangalang hindi niya kailanman nakalimutan sa loob ng 20 taon. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang alarm ng heart monitor mula sa hospital bed. Naroon si Chief Lee at malamig na pinagmamasdan ng biktima. Naginala si Sunmi na may koneksyon siya sa kapitan ng bumbero at sinubukan siyang interogahin. Ngunit dahil tinanggal na siya sa kaso, iniutos nitong ipagbawal ang kanyang pakikialam at nagbanta ng disciplinary action sa sinumang susuway. Samantala, sinamantala ni Dongbek ang kaguluhan sa ospital upang makatakas. Dahil sa magandang relasyon ni Sunmi sa kanyang mga kasamahan sa headquarters, nakakuha pa rin siya ng impormasyon tungkol sa investigasyon ng sunog sa bodega. Ipinagpalagay ng babaeng investigador na malamang ang binatang nahulog sa bangin ay pinatay ng 7 tao sa bodega at pinaghigantihan siya ng The Eraser sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ito. Biglang nakatanggap ng tawag si Dongbek mula sa isang senior na nagsabing nakatakas ang puganting opisyal, isang mahalagang susi sa kaso at kailangan nila itong mahanap. Batay sa impormasyong nakuha mula sa mga tauhan, nagtungo sina Dongbek at Sunmi sa bahay ng biktima, isang abandonadong lugar na tila naghihintay sa tunay nitong may-ari. Nakakagulat, biglang tumunog ang landline na ikinagulat nilang dalawa. Ang killer, na tila alam ang kanilang plano, ang tumawag. Ayon sa kanya, kasalanan ni Dongbek ang sunod-sunod na pagkamatay at ginawa niya ang lahat ng ito dahil kay Chowon. Nabigla si Dongbek dahil si Chowon ang kanyang unang pag-ibig at siya rin ang pangalang binanggit ni Jae-gu bago ito mamatay. Lahat ay tila konektado sa kanyang nakaraan. Sa pinakamadilim na araw ng kanyang buhay, biglang nawala si Chowon, hindi na muling nakita o nakontak. Samantala, may ipinadalang impormasyon ang command center kay Sunmi. May ulat na isinampa 20 taon na ang nakalipas ng isang ampon, si Moon Il, isang lalaking dati mahusay na miyembro ng Special Forces. Nakakagulat, nagbitiw siya sa serbisyo isang taon na ang nakalipas at naging personal assistant ni Congressman Bang. Agad nilang binago ang direksyon ng investigasyon at natuklasan na dinukot ang asawa ng kongresista. Sa kabila ng pagiging wanted ng prosekusyon, naglakas loob si Dongbek na mag-disguise upang makapasok sa kaso. Magkasama silang pumasok sa bahay upang imbestigahan ang isang saksi. Tinanong ng babaeng investigador kung nasaan si Secretary Moon Il. Ayon sa kasambahay, papunta raw ito sa airport upang sunduin ang senador. Ang natitirang ebidensya ay isang video ng pagdukot sa asawa ng senador. Ang tanging natatandaan ng kasambahay ay ang salarin ay may mahabang peklat sa kanang kamay. Ngayon, tinatarget ng The Eraser ang mga pamilya ng mga may sala upang pilitin silang mabuhay sa matinding pagdurusa. Habang lalong nagiging komplikado ang sitwasyon, dumating ang team ng prosekusyon upang arestuhin si Dongbek. Sa pagkakataong iyon, dumating si Senator Bang mula sa kanyang biyahe. Halatang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang asawa, agad nagsalita si Dongbek at sinabi na aarestuhin siya ng mga prosecutor. Kaya iniutos ng senador na paalisin ang mga ito. Naniniwala ang senador na kayang lutasin ng isang kilalang psychic detective ang kaso, kaya napilitang umalis ang mga napahiyang prosecutor. Upang ipagpatuloy ang investigasyon, hiniling ni Dongbek kay Moon Il na ipakita ang kanyang braso. Napigil ang hininga ng lahat, ngunit walang peklat ang kanyang kanang braso. Agad namang hiniling ni Dongbek na makita ang kaliwang braso nito, na may peklat nga, ngunit hindi tugma sa paglalarawan ng kasambahay. Hindi iyon ang pahalang na hiwang nakita niya. Iminungkahi ni Dongbek na basahin ang alaala ni Moon Il upang makita ang pagdukot, ngunit tumanggi ito. Bigla, naglabas siya ng nakatagong kutsilyo at ginawang bihag ang kasambahay, saka malamig na kainaladkad palabas upang makatakas. Hindi pa siya nakakalayo nang harangan siya ng isang reporter gamit ang kanyang sasakyan. Wala nang pagpipilian, iniwan ni Moon Il ang kotse at tumakas ng naglalakad. Kahit hinabol siya ni Dongbek, nakatakas pa rin siya. Sinuri ni Sunmi ang sasakyan at natukoy ang isang lugar na madalas puntahan ni Moon Il at pinaghinalaang doon ikinulong ang asawa ng senador. Sinundan nila ang lead at natagpuan ang isang abandonadong bus. Pinasok ito ni Dongbek upang mag-imbestiga. Pagdating nila sa lugar, tumawag si Moon Il. Ayon sa kanya, hinahabol lamang niya ang The Eraser at lahat ng natuklasan niya tungkol sa pagkakakilanlan nito ay naroon. Maingat na binuksan ni Dongbek ang file at nadiskubre na si Chief Lee ang may mahabang peklat sa kanang kamay. Sa galit, agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulisya upang harapin ito. Kung si Lee ang salarin, posibleng may kinalaman din ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Inatake ni Dongbek si Lee at binasa ang kanyang alaala. Nakita niya na si Lee ang taong dinukot noong sunog sa bodega na
nagpapatunay na hindi siya ang The Eraser. Ang peklat sa kanyang kamay ay dulot ng isa sa 7 biktima. Ngunit mas nakakagulat, nakita ni Dong Baek ang kanyang nakababatang sarili sa alaala ni Lee na ikinagulat niya. Naglalagay ba si Lee ng ilusyon sa kanyang isipan? Ngunit wala naman itong supernatural na kakayahan. Posible bang si Dong Baek mismo ang The Eraser? At nililin lang niya ang lahat upang makagawa ng krimen? Muling nabunyag ang nakaraan ni Chief Lee. 20 taon na ang nakalipas. Sa utos ng The Eraser, dinakip ni Jae-gyu si Chief Lee. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Lee na may isang munting demonyo na kumokontrol sa lahat at nagbabala siyang hindi dapat maliitin ang batang iyon. Sa loob ng madilim na selda, narinig ni Chief Lee ang bahagi ng usapan ni Jae-gyu at ng The Eraser. Nang makawala siya sa pagkakatali, buong lakas siyang lumaban upang makatakas. Sa kanyang harapan ay isang dagat ng apoy kung saan ang mga tao ay walang awang nagpapatayan. Ngunit may isang batang lalaki na tahimik lamang na nakatayo at pinagmamasdan ng lahat. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat, agad tumakas si Lee mula sa lugar. Doon niya nakasalubong si Kwon Kyu na abala sa pagliligtas ng mga nakaligtas. Sinamantala niya ang sirang pintuan ng exit upang makatakas. Ang batang iyon mula sa nakaraan ang ngayon ay sumusubok na sakalin siya. Ang munting demonyo na kumontrol sa lahat upang madaling makagawa ng krimen. Tahimik na nakalap ni Lee ang lahat ng ebidensya. Sa matinding pagkabigla, mariing itinanggi ni Dong Baek ang mga paratang at pinaghinalaang isa itong pakanan ng tunay na utak sa likod ng lahat. Bigla, pumasok ang mga ahente upang siya'y arestuhin. Ngunit mabilis na nakatakas si Dong Baek. Hindi makapaniwala si Sunmi sa mga sinabi ni Lee sa kabila ng mga naunang pahiwatig nito. Dahil dito, sinimulan niyang imbestigahan ang koneksyon ni Dong Baek sa mga biktima. Kabilang na si Lee na tila may lihim na plano upang pabagsakin si Dong Baek. Doon na unawaan ni Sunmi ang motibo. Lahat ng ginagawa ni Lee ay upang pagtakpan ang sarili niyang mga krimen. Samantala, desperadong iniiwasan ni Dong Baek ang pagtugis ng pulisya. Habang malapit na siyang mahuli, bigla siyang lumaban at nagbigay ng isang sorpresang suntok na nagpatumbas sa opisyal. Sinamantala niya ang sandali upang makatakas. Katulad ng nangyari 7 taon na ang nakalipas. Noong hinahanap niya ang kanyang kasintahan, nabasa niya ang alaala ng killer at natuklasang isang senador ang salarin na noon ay naghahanda para sa eleksyon. Siya ang naging sanhi ng aksidente ni Chowon at tumakas. Binaliwala ang kanyang paghingi ng tulong. Si Chief Lee ang opisyal na humawak sa investigasyong iyon. Sa kasalukuyan, tila lahat ay laban kay Dong Baek. Naglabas ng nationwide manhunt laban sa kanya at ipinakita siya ng media bilang tunay na serial killer. Dahil alam ni Sunmi kung saan siya pupunta, nauna siyang pumunta roon at hinintay siyang magpakita. Nais niya siyang direktang interogahin. Dahil ang kanyang mga salita ang magtatakda ng kahinatnan ng kaso. Si Dong Baek, nahati ang isip sa pagdududa at pagtatanggol sa sarili, ay nagtaas ng boses at tinanong kung natatakot ba siya na papatayin niya ito. Ngunit hindi madaling matakot si Sunmi. Nakahanda na ang isang live streaming camera. Anumang gawin niya ay agad na maipapalabas. Tinanong niya kung tunay bang isang mangkukulam si Jae-gyu. Nagulat siya sa sagot ni Dong Baek. May tradisyon ang pamilya ni Jae-gyu ng pagsamba sa isang Diyos at ang kanyang ina, isang tunay na shaman, ang nagmana ng kakaibang dugo sa kanya bago pa man niya makaharap ang kanyang kaaway. Noong una, isang normal na bata si Jae-gyu, ngunit madalas siyang bugbugin at abusuhin ng kanyang ina, bahagyang dahil sa kanyang nakakatakot na kakayahan, ngunit higit dahil sa isang propesiya na nagsasabing mamamatay ito sa masakit na paraan. Ang taong tinutukoy ay ang ina ni Senator Bang, si Pilsion. Pag-uwi ni Jae-gyu, matapos ang isang matinding pananakit, natagpuan niyang patay na ang kanyang ina. Sa gabing iyon, unang nagising ang kanyang psychic powers. Sa mismong sandali ng pagkamatay nito, nagtaka si Dong Baek kung bakit konektado ang kanyang kakayahan sa kasong ito. Sa huli, ilang huling salita ba ang nasabi ng taong iyon bago siya namatay? Ang huling mga salita lamang nito ang bumabagabag kay Sunmi. Noong araw na namatay ang lider ng kulto, may bumisita sa simbahan, si Dong Baek, kaya nais niyang makumpirma kung may kakayahan siyang makakita ng hinaharap. Kung totoo iyon, mas lalong may dahilan kung bakit siya naroon. Malamig na tinanong ni Sunmi kung siya ang pumatay sa lalaki. Hindi siya nagkakamali. Bago namatay ang lider, nagpunta nga roon si Dong Baek. Ngunit ang layunin niya lamang ay basahin ang lahat ng alaala nito at ilantad ang katotohanan sa mundo. Ngunit hindi niya itinuloy ang plano. Naalala niya ang sarili niyang alaala kung paano sinaksak ni Pilsion ang kanyang kasintahan. Malupit nitong itinago ang babae sa isang madilim na basement at pinatay si Chowon. Hanggang ngayon, pinagsisisihan niya na hindi niya hinarap si Pilsion noong gabing iyon. Kung nabasa lamang niya agad ang alaala nito, baka naabutan pa niya at nailigtas ang kanyang kasintahan. Iyon ang dahilan kung bakit inilantad niya sa publiko ang kanyang kakayahan. Ang lahat tungkol sa kanya ay itinuring na isang pambansang lihim, ngunit natuklasan iyon ni Sunmi. Ipinagpalagay ni Sunmi kung may dalawang personalidad na umiiral sa loob ni Dong Baek. Isa, ang isang ordinaryong detektib na may pambihirang kakayahan, at ang isa naman, ang mapanirang The Eraser. Gayunpaman, halos imposibleng totoo ang teoryang iyon, kaya nagpasya siyang magtiwala sa kanya, o mas tama, magtiwala sa sarili niyang paghuhusga. Doon nagtapos ang interogasyon. Nais niyang muling makipagtulungan kay Dong Baek upang lutasin ang kaso, lalo na ang pagbabalik tanaw sa sunog 7 taon na ang nakalipas. Bukod sa kanya, may isang lalaking nakaitim na humigit kumulang 1.7 metro ang taas na lumitaw noon. Malamang siya ang nagsimula ng sunog at pumatay sa kanyang ina. Ngunit ayaw ni Sunmi na ipagpatuloy pa ni Dong Baek ang investigasyon dahil anumang oras ay maaari siyang bumagsak sa sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa footage na nakuha ni Sunmi kung saan bihag ang kasambahay, natuklasan niyang kasabwat ito ng sekretarya at planado nila ang lahat. Samantala, patuloy na minamanmanan ng kanyang senior ang bahay ni Assemblyman Bang dahil malaki ang posibilidad na puntiryahin ng The Eraser ang pamilya nito. Lahat ng hinala ni Sunmi ay tumuturo kay Secretary Moon-il bilang nakababatang kapatid ng biktimang namatay sa sunog
7 taon na ang nakalipas. Pinatay ang kanyang kuya ng 7 lalaki at ngayon, bumalik siya upang maghiganti. Ang pinakamabilis na paraan upang mahuli ang sekretarya ay sa pamamagitan ng kasambahay. Matapos ipaliwanag ang nalalapit na panganib, sa wakas ay ibinunyag ng kasambahay ang kinaroroonan ng sekretarya. Nakatago ito sa isang hotel na nirentahan ng hepe upang protektahan ang kanyang pamilya. Agad na tumawag si Sunmi upang balaan ng hepe na malamang targetin ng The Eraser ang kanyang pamilya. Sa kabila ng panganib, pumasok sina Dongbek at Sunmi sa mahigpit na binabantayang silid upang kausapin ang hepe. Ngunit bago pa sila makapagsimula, lumitaw na ang The Eraser. Ginamit nito ang sedatives upang patulugin ang lahat ng gwardya. Hindi nito inaasahan na aabangan siya ni Dongbek. Nahulaan ni Dongbek ang kanyang plano at matagumpay siyang napasuko. Ngunit habang sinusubukan niyang basahin ang alaala nito, biglang lumitaw ang hepe at inatake sila. Mabuti na lang, dumating ang kanilang senior sa tamang oras at nailigtas sila mula sa Special Forces. Araw iyon ng press conference ni Assemblyman Bang, kung saan layunin niyang makuha muli ang tiwala ng publiko. Kung nailigtas man niya ang kanyang asawa o hindi ay hindi na mahalaga. Ang lahat ay nakadepende sa utos ni Pilsion. Agad kumilos ang Special Investigation Team. Isang junior officer ang magpapanggap bilang si Dongbek upang ilihis ang atensyon ng seguridad. Samantala, nagtago si Dongbek sa hanay ng mga reporter, naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang naka-live ang talumpati ni Bang, ginamit nito ang kanyang mapagkunwaring imahe upang linlangin ang publiko. Nang lumuhod siya at nagmakaawa sa killer na iligtas ang kanyang asawa, sinamantala ni Dongbek ang pagkakataon upang lapitan siya at basahin ang kanyang alaala. Napansin ng mga tao ang presensya ng detektib na may kakaibang kakayahan. Dahil sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan, halos mawalan na ng ulirat si Dongbek at napilitan siyang bumunot ng baril upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga ahente sa paligid. Mabuti na lang, agad siyang tinulungan ng isang pinagkakatiwalaang reporter na kaibigan at inilabas siya sa conference room upang makatakas ng ligtas. Muli, nagkunwaring si Dongbek ang kanyang senior upang iligaw ang mga reporter. Dahil nauubos na ang oras, tumawag si Dongbek kay Sunmi at ibinunyag ang lahat. Noong araw na namatay ang kapatid ng sekretarya, may isa pang biktima, si Juyon, anak ng hepe ng bumbero, na ginahasa ni Assemblyman Bang sa mismong pinangyarihan ng krimen. Malaki ang posibilidad na ang memory eraser ay ang ama ni Sunmi. Matapos ibahagi ang mahalagang impormasyong ito, pilit na naglakad si Dongbek papunta sa kanyang sasakyan. Hindi niya alam ang panganib na naghihintay sa kanya. Nandoon si Officer Kisu at sinalpok siya gamit ang sasakyan. Mabuti na lang, dumating ang kanyang senior sa tamang oras at nailigtas ang kanyang buhay. 2 taon na ang nakalipas. Inutusan ng senior na bantayan ang bawat galaw ni Dongbek. Nais ng direktor na gawin siyang tapat na tauhan upang kontrolin si Dongbek. Kahit ayaw niyang gumawa ng mali, napilitan siyang sumunod sa utos. Para sa kanya, parang anak na ang turing niya kay Dongbek. Matigas ang ulo, mapusok, ngunit mabuti at tapat. Kaya paulit-ulit niyang sinuway ang kanyang mga nakatataas upang protektahan ito. At ngayon, ganoon pa rin, handa siyang isakripisyo ang sariling buhay para sa kaligtasan ni Dongbek. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital sa kritikal na kondisyon. Sa kanyang pagkalito at kahinaan, nakita ni Dongbek ang kanyang senior at sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunay nitong nararamdaman. Isang lalaking nagkimkim ng malalim na pagmamahal sa kanya bilang kapatid, kasamahan sa trabaho at higit sa lahat bilang isang ama. Ito ang mga mahalagang alaala ni Dongbek nung siya ay isa pang detektib. Pagkagising niya mula sa kanyang koma, agad niyang tinanong ng may pag-aalala ang kalagayan ng kanyang nakatataas at napabuntong hininga siya sa ginhawa nang malamang naging mapatagumpay ang operasyon. Papalapit na sa wakas ang labanan at nangako si Dongbek na siya mismo ang tatapos nito. Samantala, matapos makatanggap ng mahalagang impormasyon, palihim na pinasok ni Sunmi ang taguan ng kalaban ngunit nabigo siya. Nakatakas ang salarin na bumbero kasama ang biktima at nag-iwan ng mensahe sa dingding. Ang mga inosente ay ipapako sa krus. Matapos masaksihan ang pag-atake sa kanyang anak sa mismong broadcast, ipinatawag ni Pilsion ang direktor at ang piskal. Nais niya makipagtulungan ang mga ito upang matiyak na haharap si Dongbek sa parusang karapat-dapat sa kanyang mga krimen. Kasabay nito, kailangan ding matukoy at imbestigahan ang utak sa likod ng lahat na kilala bilang Eraser. Ang kidnapper ay nagkimkim ng matinding galit sa mga taong nanakit sa kanyang anak. 20 taon na ang nakalipas. Agad siyang bumalik sa bansa habang tumutulong sa isang rescue operation matapos ang lindol sa ibang bansa. Bilang isang bumbero, nasaksihan na niya ang napakaraming pagkamatay. Ngunit wala ni isa ang kasing nakakatakot ng araw na iyon. Kahit ang pagkamatay ng kanyang asawa ay tila wala sa tindi ng sakit kumpara rito. Noong una, sinabi nilang nagpakamatay ang kanyang anak na babae. Ngunit mas madilim pa pala ang katotohanan. Sana ay hindi na lamang niya nalaman ng lahat. Ang kanyang anak, na lumabas kasama ang mga kaibigan, ay dinukot ng isang grupo na pinamumunuan ni Assemblyman Bang at tuluyang winasak ang kanyang buhay. Hindi pa doon nagtapos ang kanilang mga krimen. Ang isang kaibigang nagtangkang iligtas siya ay pinatay din nila. Ang lahat ng sangkot sa karumaldumal na krimeng iyon maraming taon na ang nakalipas ay dapat managot. Ngayon, tuluyan nang nagkagulo ang sitwasyon. Hindi lamang ang Eraser ang kanilang kalaban, kundi pati na rin ang buong puwersa ng pulisya. Bago kumilos, ipinagkatiwala ni Dongbek sa reporter ang kanyang mga video file na naglalaman ng lahat ng ebidensyang magpapatunay sa mga krimen ni Bang. Kahit palaging minamaliit ng kanyang mga editor, nais niya pa ring bigyan sila ng pagkakataong maunang maibalita ang eksklusibong istorya. Sa malas, hindi pa rin nagbago ang kanilang pagiging makasarili. Samantala, may pinaghihinalaang isa pang posibleng taguan si Sunmi. Mabilis silang nagtungo sa isang abandonadong bahay at nakita nila ang isang lalaki na nakatayo sa itaas, na tila nagmamasid sa kanila. Binalaan niya ang mga detektib na ang bihag ay nasa isang maleta sa malapit at hinikayat silang huwag gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Tinanong ni Dongbek kung ano ang tunay nitong balak at itinuro niyang walang mapapala ang pamilya ni Pilsion kung
kung papatayin ang bihag. Nag-alok ng kasunduan ang lalaki. Kung nais nilang magkaroon ng mas mabuting mundo, dapat mapunta ang kapangyarihan sa tamang mga tao, hindi sa pamilyang iyon na patuloy na gumagawa ng kasamaan. Ang pagkamatay ng manugang ni Pilsion ang naging mitsa na nagpasiklab sa kanyang paglilinis. Habang kalmadong sinusuri ni Sunmi ang sitwasyon at ang maleta, alam niya kung gaano kaingat ang eraser. Hindi ito kikilos ng ganoon kapabaya. Sigurado siyang hindi ito ang tunay na eraser at walang laman ang maleta. May kutob si Dongbek na may mali, kaya iginiit niyang buksan ang maleta upang mabasa ang iniisip ng biktima. Nang mapansin niya ang kakaibang kilos ng lalaki, agad siyang sumugod, inatake ito at binasa ang mga alaala nito habang sinenyasan si Sunmi na hanapin sa ibabang palapag ang dinukot na biktima. Pinilit ni Dongbek na magsalita ang lalaki, ngunit kahit wala na itong matatakbuhan, tumanggi pa rin itong magbunyag ng kahit ano tungkol sa eraser. Bigla na lamang may tumamang bala sa kanilang dalawa at bumagsak ang lalaki. Lumalabas na sinundan sila ni Kisu hanggang doon na may balak patayin si Dongbek. Mabuti na lamang at dumating sa tamang oras ang espesyal na investigasyon na koponan upang iligtas siya. Ang panayam ni Dongbek, kung saan inilantad niya ang mga krimen na nangyari 20 taon na ang nakalipas, ay ipinalabas ng live sa buong bansa. Nadawit dito ang hepe ng pulisya at ang pamilya ni Assemblyman Bang. Ang revelasyong ito ay nagbanta na wasakin ang lahat ng itinayo ni Pilsion. Si Chief Lee, pagod na sa 20 taon ng paglilingkod sa isang baliw na babae, ay sa wakas nagpasiyang gawin ang nararapat para sa isang tunay na pulis. Bigla namang sinalakay ang silid ni Dongbek sa ospital at nag-iwan ng mensahe ang eraser. Kung nais niyang malaman ang tunay nitong pagkakakilanlan, kailangan niyang pumunta sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang pagkawala ni Dongbek ay nagdulot ng alarma sa ahensya ng intelihensya. Samantala, natuklasan ni Sunmi ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Ang taong kahaharapin ngayon ni Dongbek ay ang katulong mula sa bahay ng Assemblyman, o mas tamang sabihin, ang kanyang tunay na kapatid na si Jisuk. Binaril si Dongbek nang ipahayag nitong siya ang kanyang kapatid. Hiniling niya kay Dongbek na basahin ang kanyang mga alaala. Ngunit paano niya mapagkakatiwalaan ang isang taong may kakayahang burahin ang mga ito? Iginiit ni Jisuk na maraming beses na siyang nagkaroon ng pagkakataong patayin siya, ngunit hindi niya ginawa. Medyo naniwala si Dongbek sa kanyang mga salita kaya naglakas loob siyang sumugal. Lumapit siya kay Jisuk at sinimulang basahin ang kanyang mga alaala. Labis siyang nagulat nang makumpirma niyang tunay nga itong kanyang kapatid. Masaya ang kanilang pamilya noon hanggang sa dumating ang kapalarang araw na yon nang lapastanganin ang pinakamalapit na kaibigan ni Jisuk. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan, agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital upang tingnan ang kalagayan nito. Nang makita niyang malubhang nasugatan ang kanyang kaibigan, napuno si Jisuk ng galit na hindi mapatawad. Inalok niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang burahin ang masasakit na alaala ng kaibigan, ngunit tumanggi ito. Hindi nagtagal, pinili ng kaibigan na wakasan ang sariling buhay upang makatakas sa matinding pagdurusa. Sa lamay, labis ang lungkot ni Jisuk nang hindi sinasadya niyang mabasa ang mga alaala ni Kisu. Nalaman niya ang buong katotohanan tungkol sa nangyari. Mula noon, nagsimula siyang magplano ng paghihiganti. Tulad ni Dongbek, mayroon ding kakayahang psychico si Jisuk at kaya niyang burahin ang mga alaala. Isang araw, nakatanggap siya ng audio tape mula sa kanyang yumaong kaibigan. Isang ebidensyang kayang magpahamak sa mga taong nanakit dito. Pinag-alab ng galit, nagpa siya si Jisuk na personal na parusahan ang mga salarin. Ngunit ang utak ng lahat, si Assemblyman Bang, ay nasa ibang bansa upang mag-aral. Lingid sa kaalaman ni Jisuk, nalaman ni Pilsion ang tungkol sa tape. Nagpadala siya ng isang killer upang kunin ito at nang mabunyag ang pangyayari, pinatay nito ang buong pamilya ni Jisuk. Mabuti na lang, nakatakas si Dongbek sa tamang oras at tumakbo papunta sa kanyang kapatid. Sa mga sandaling iyon, abala si Jisuk sa paghahanap at pagparusa sa mga taong sumira sa buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Matapos niyang pabayaang makatakas si Jaegyu, umalis siya at nakita ang kanyang kapatid na nanginginig sa takot. Nang marinig niyang inatake ang kanilang pamilya, agad siyang nagmadaling umuwi. Ngunit dahil sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan, nawalan siya ng malay sa daan at natagpuan ng mga ahente mula sa Intelligence Bureau. Samantala, hindi na malayang napunta si Dongbek sa bodega kung saan nagkaroon ng sunog dahil sa matinding takot sa kanyang nasaksihan. Hindi niya na malayang binura niya ang lahat ng kanyang alaala. Hinimok siya ni Jisuk na kung hindi nila gagamitin ang kanilang kapangyarihan upang parusahan ang kasamaan, ano pa ang silbi nito? Hindi sila dapat umasa sa isang sistemang legal na may maraming kapintasan. Sinabi niya kay Dongbek na tumayo at patayin ang taong nanakit sa kanilang ina, sabay abot ng baril upang makapaghiganti. Ngunit tumanggi ang kalooban ni Dongbek sa kanyang mga salita. Ayaw niyang maging halimaw tulad ng kanyang kapatid na naging ganoon habang nakikipaglaban sa mga halimaw. Malamig na lumapit si Jisuk at tinanong kung halimaw ba siya. Kung ganoon, ano naman siya? Sumigaw siya kay Dongbek na patayin siya. Ngunit hindi iyon magawa ni Dongbek. Nang makita ang kanyang pag-aatubili, si Jisuk na mismo ang bumaril sa taong may kasalanan. Nakiusap si Dongbek sa kanyang kapatid na tumigil at huwag nang gumawa ng panibagong krimen. Ngunit hindi siya sumang-ayon. Para kay Jisuk, ang huling taong matitira ang siyang tunay na pinakamalakas. Itinutok niya ang baril sa kanyang kapatid bago ito ibaling sa sarili, handang wakasan ang kanyang buhay. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Sunmi kasama ang mga ahente ng intelligence agency at napilitan silang magpaputok upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Niyakap ni Dongbek ang kanyang kapatid habang unti-unti itong bumagsak.
Sa matinding lungkot, agad na dinala si Jisuk sa ospital. Hindi naman nagbanta sa kanyang buhay ang mga tama ng bala, ngunit ang tunay na panganib ay ang labis na paggamit niya ng kanyang kapangyarihan na labis nang nakaapekto sa kanyang utak. Parehong dumaranas ng halos kaparehong kondisyon ang magkapatid. Nag-alok ang pinuno ng intelligence agency ng isang lihim na kasunduan kay Dongbek. Buburahin niya ang lahat ng record tungkol sa kanya at kay Jisuk kung papayag siyang gamitin ang kanyang kakayahan para sa bansa. Wala nang ibang mapagpipilian, kaya pumayag si Dongbek. Dahil lubos na niyang nakontrol ang kanyang kapangyarihan, ginamit niya ito upang burahin ang pinakamalulupit na alaala ni Jisuk, kaya naging isang ordinaryong tao na walang kaalam-alam sa kanyang dating mga kakayahang supernatural. Dahil sa tape at mga ebidensyang ibinigay ni Dongbek, naaresto ni Sunmi ang lahat ng sangkot sa kaso ng pagpatay na naganap 20 taon na ang nakalipas. Ang kasuklam-suklam na si Assemblyman Bang ay namatay sa loob ng kulungan at tuluyang nabaliw si Pilsyon habang sinapit ang malagim na kapalarang minsang inihula ni Jaegyu. Matapos ang mahabang pakikipaglaban para mabuhay, sa wakas ay nagising na rin ang nakatatandang opisyal na nagdala ng matinding saya sa lahat. Tungkol naman kay Sunmi, kahit nakamit niya ang malaking karangalan sa kanyang nagawa, pinili niyang magbitiw at maging isang abogado na lamang. Ang bawat isa ay nagsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ipinasa rin ng isang batas na kumokontrol sa paggamit ng mga psikikong kakayahan at sa mga investigasyong may kinalaman dito. Samantala, ganap na bumalik si Dongbek sa kanyang tungkulin sa Special Psychic Investigation Team at patuloy na ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang lutasin ang mga susunod pang mga kaso. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.